Ako si Zhao Feng. Sa nakaraan kong buhay, nagpakapagod ako ng husto. Dinala ko ang pamilya ko sa rurok ng tagumpay sa mundo. Pero tinraidor lang ako ng mga pinakamamahal at pinakamalalapit sa akin. At ginawa lang akong tuntungan para sa itinakdang tagapagmana ng pamilya. Ngayong muli akong nabuhay. Dalawa lang ang layunin ko. Kumain ang busog 3 beses isang araw. At matulog ng sapat na 12 oras. Huwag na huwag akong kukulitin ng kahit sino. Pero pwede bang may magpaliwanag sa akin? Kung bakit kung kailan gusto ko na lang magpetiks at humilata, ay pilit pa rin akong sinusubuan ng langit ng mga oportunidad. Sa nakaraan kong buhay, muntik na akong mamatay mahanap lang ang mga piraso ng meteorite. Pero sa buhay na ito, kusa mo na lang ibinigay sa akin. At nahulog pa mismo sa mangkok ko. Zhao Feng, pwede ba akong lumipat dito para maging kapitbahay mo? Ang malamig na diyosa na pinapangarap ng lahat ng lalaki sa base noong nakaraang buhay ko, ay kusa nang nakikipag-live-in sa akin. Lodi, nagmamakaawa ako sa'yo, maging ninong na lang kita. Ang pinuno ng buong base, isang iginagalang na level 7 ability user, ay lumuhod talaga sa harap ko para magmakaawang maging ninong niya. Buwisit na langit. Gusto ko lang namang humilata at magpetiks. Bakit mo ba ako ginaganito? Hindi. Hindi ako makapaniwala. Bumalik ako sa araw kung kailan nagising ang mga kapangyarihan ko. Zhao Feng, ibigay mo na ang posisyon ng batang Panginoon. Huwag kang mag-alala. Kahit hindi ka na ang batang Panginoon, mahal pa rin naman kita. Tama si Roxy. Hindi kailangan ng pamilya Zhao ng isang batang Panginoon na porma lang ang alam. Ang kapatid mong si Zhao Rui ay nagising ang Naya Class Fire ability. Siya ang tunay na kinabukasan ng pamilya Zhao. Kuya, huwag mo nang hirapan sina mama at papa. Ibigay mo na sa akin ang posisyon ng batang Panginoon. Sa nakaraang buhay ko, nagpakaladkad ako na parang kalabaw para sa inyo. Dinala ko ang buong pamilya Zhao sa kaluwalhatian. Pero sa huli, ginawa niyo lang akong tuntungan para kay Zhao Rui. Dahil bilib na bilib naman kayo kay Zhao Rui. E di ibigay na sa kanya ang posisyon, ano naman ngayon? Huwag niyo akong pilitin. Ang posisyong ito, ayaw ko na. Nagkukunwari ka lang na umaatras para sumulong. Zhao Feng, masyadong pambata ang gimmick mong iyan. Kapag umalis ka sa pamilya Zhao, ikaw na isang gwapong lalaki na may basurang space ability. Mahihirapan ka kahit sa pag-survive lang. Tama. Huwag mong isipin na magmamakaawa kaming bumalik ka. Wala kang paninindigan. Kuya, huwag kang padalos-dalos. Pwede naman kitang ihanap ng trabaho bilang tagawalis sa pamilya. Para man lang may makain ka. Ang basurang ito, saksak mo sa baga mo. Suwail na anak. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan sa amin. Ano naman ngayon? Simula sa araw na ito, puputulin ko na ang ugnayan ko sa pamilya Zhao. Sa buhay na ito, kanya-kanya na tayo ng landas. Puputulin ang ugnayan. E di mas mabuti. Wala na ring bisa ang kasunduan natin sa kasal. Hindi mo ako deserve. Ang isang henyo lang na tulad ni Zhao Rui. Ang bagay sa akin. Kanselahin ang kasal, di ba? CJ, kanselahin na ngayon din. Zhao Feng, huwag kang magsisisi. Kapag lumabas ka sa pintong ito, magdusa ka riyan. Palaasin mo siya. Sa susunod na mapadpad siya sa labas. Huwag na huwag niyong iisiping patuluyin pa siya. Tanga. Kung walang suporta mula sa pamilya, hindi ka tatagal kahit 3 araw sa mundong ito. Ang pagiging tagapagmana, ang antas ng kapangyarihan, pati na ang mapapangasawang iyan kung sinong may gusto sa kanya na. Sa buhay na ito, walang sinumang makakapilit sa akin na magpakapagod. Gusto ko lang magpetiks. Huwag ka nang bumalik kailanman. Ang abandonadong gusaling ito sa gilid ng down base. Halos walang bakas ng mga zombie. Bukod sa ilang nakatira rito, wala ring pumupunta rito. Eksaktong-eksakto para sa paghiga-higa ko. Sa nakaraang buhay ko, para lang makahanap ng resources para sa pamilya Zhao. Araw-araw akong nakikipaglaban sa mga zombie sa labas. Kahit isang tahimik na kainan, hindi ko man lang naranasan. Sa buhay na ito, hindi ko na sila pagsisilbihan. Walang pagsasanay. Walang pakikipagkapwa-tao. Walang pakikipag-agawan ng kapangyarihan. Ang sarap talagang maging parang patay na isda, kain tulog lang habang naghihintay ng oras. Ano ba itong bumagsak? Ang enerhiyang ito. Isang pambihirang piraso pala ng meteorite. Ito. Biglang umakyat sa pinakamataas na antas ang kapangyarihan ko. At ang malaking bahagi ng enerhiya ay nakaimbak pa rin sa katawan ko. Hindi ko pa ito ma-absorb sa ngayon. May topak ba ang tadhana? Nagtatago na nga ako rito sa abandonadong gusali.
Ihahagis pa rin sa mukha ko ang kayamanang ito. Ang noodles ko. Kabababad ko lang. Istorbo. Hayaan na nga. Kakain muna ako ng noodles. Saka na natin pag-usapan pagkatapos kumain. Ang mga cute na ito. Bakit lalong dumarami ang nagtitipon? Malapit nang maubos ang lakas ko. Kung magpapatuloy ito, sa loob ng 5 minuto, tepok na ako rito. Mabilis ang delivery boy na ito. Pero parang may kulang sa utak niya. Pero pamilyar ang mukha ng taong ito. Sa nakaraang buhay ko, parang siya ang pinakamabilis na speed user sa down base. Ang nakatalagang maghatid ng mga supply. Bahala siya. Basta wala akong pakialam. Hindi ko na kayang tumakbo. Ang buhay ko. Mukhang dito na magtatapos. Bakit walang nangyayari? Paano nangyari iyon? Ako nga talaga. Seryoso ba? Kusa palang gumagana ang skill ko. Sa lagay na ito, hindi na mangangahas na lumapit ang mga zombie rito. Hindi ba't ibig sabihin yan ay dito na magsisiksikan ang lahat ng tao? Hinahanap ko ang bulok na lugar na ito para lang sa kaunting katahimikan, di ba? Habang pinipigilan ko, lalong lumalakas. Talagang kinakalaban ako, ha? Bahala na. Matutulog na ako. Baka pagising ko, maayos na ang lahat. Master. Sigurado akong isa kayong natatagong master. Huwag kang sumigaw. Hindi ako master. Isa lang akong ordinaryong taong gustong matulog. Umalis ka na. Master. Ito ang pinaghirapan kong ipuning level 2 crystal core. Pakiusap, tanggapin niyo ako bilang alalay niyo. Level 2 crystal core. Naaalala ko noong nakaraang buhay ko. Noong una kong sinubukang makakuha ng level 2 crystal core. Para makalagpas sa pagiging level 2 user. Kinailangan ko pang gumawa ng 10 mapanganib na misyon para sa pamilya Zhao bago ko iyon nakuha. Bakit kusa na siyang lumapit ngayon? Wala na bang halaga ang tier 2 crystal core ngayon? Huwag na. Kunin mo yan. Hindi ako tumatanggap ng alipors. Master. May speed ability ako. Kaya kong maging utusan. Maghatid ng pagkain. At gumawa ng kahit anong utos. Araw-araw kitang dadalhan ng mainit na pagkain. At hinding-hindi ko maistorbo ang tulog mo. Araw-araw na mainit na pagkain. Medyo nakakasawa na nga ang kumain ng instant noodles araw-araw. Pero kapag tumanggap ako ng alipores, marami lang magiging abala. Huwag na. Okay lang ako sa instant noodles. Umalis ka na. Huwag mo akong istorbohin sa pagtulog. Kapag hindi mo ako tinanggap, luluhod lang ako rito sa tapat ng pinto mo. Luluhod ako hanggang sa tanggapin mo ako. Bakit parang pinipilit mo naman ako? Nagtago na nga ako sa abandonadong gusaling ito, may pumupunta pa rin para kilalanin akong boss. Sa nakaraang buhay ko, nagmamakaawa silang tulungan ko sila. Sa buhay na ito, nagmamakaawa naman silang maging alipores ko. May mga sakit ba sa utak ang mga ito? Sige na nga, sige na. Tatanggapin ko ang crystal core. Kung gusto mong maghatid ng pagkain, gawin mo. Basta huwag mo akong maistorbo sa pagtulog. Kung walang importante, huwag mo akong hanapin. Kung walang kailangan, huwag kang akyat dito. Salamat, boss. Pangako, hindi ako mag-ingay. May isa na namang dumagdag. Ano ba talagang maganda sa bulok na lugar na ito? Araw-araw na lang nilang pinag-usapan ang pagkubkob ng mga zombie. Hindi ba napapagod ang mga taong ito? Napakasarap kayang humiga at magbilad sa araw. Bakit ba nila pinoproblema ang mga bagay na yon? Maganda ang panahon ngayon. Pero kahit isang zombie walang makita. Napakaboring naman. Anong nangyayari? Ang bottleneck ko na na-stop ng kalahating taon. Bakit biglang lumuwag? Bumilis ng 10 beses ang pagdaloy ng energy ko. Paano nangyari ito? May kakaiba ba sa malapit dito? Kakaiba? Hindi ba't ang abandonadong gusaling ito lang ang nandito? May tinatago kayang sikreto sa loob? Gago. Sino ang tangang yan? Hinahabol ako ng mga zombie sa East District na parang aso. Tapos siya, nagpapasikat lang doon.
Nagpapasikat lang siya roon. Ang tamad na yan sa abandonadong gusali. Subukan mong huwag tumakbo. Kapag lumipas na ang zombie horde, tingnan natin kung hindi ka maubos hanggang buto. Ang tamad na gusto lang humiga. Ang gusaling ito. Dito siya nag-post. Walang pag-atake ng mga zombie. Mukhang may sikretong tinatago ang taong yan. Xiao Feng. Bagong luto itong wild vegetable soup. Inumin mo na habang mainit pa. Aling Kihua. Napakabait niyo naman. Nahihiya naman ako. Nahihiya ka pa riyan. Kakaiba nga rin eh. Mula nang lumipat ka rito. Kahit anino ng zombie ay hindi na makita sa malapit dito. Dati, puro umbol ng zombie ang naririnig ko tuwing gabi. Ngayon, napakahimbing na ng tulog ko. Panatag na panatag ang loob ko. Haha. Baka sinwerte lang ako. O baka naman ayaw din ng mga zombie sa bulok na gusaling ito. Hindi ka pani-paniwala. Isang himala talaga ito. Professor Chen. Ang aga-aga pa. Ano na naman ang pinagkakaabalahan nyo? Xiao Zhao. Ano bang alam mo? Sinuri ko ang buong paligid. At zero ang konsentrasyon ng virus dito. Zero talaga. Alam mo ba kung anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, sa gitna ng apokalipse. Ang abandonadong gusaling ito ay isang ligtas na lugar. Tingnan mo. Sabi ko sa inyo, pinakaligtas tumira kasama si Xiao Zhao. Patay. Nalaman pa rin nila. Parami ng parami ang mga tao rito. Paalam sa tahimik kong buhay. Magiging kapitbahay niya. Na talaga ako. Gusto ko lang namang matulog ng tahimik. Bakit ba napakahirap gawin nun? Matutulog muna ako. Baka pagising ko, wala na sila. Pinuno. Isang himala ito. Zero ang konsentrasyon ng virus sa abandonadong gusaling iyon. Lao Chen. Kung ano-ano na naman ang pinaggagawa mo. Sa gitna ng apokalipse, paano magkakaroon ng ligtas na lugar na walang virus? Hindi sira ang kagamitan ko. Higit 10 beses ko itong sinuri. Talagang ligtas na lugar ito. Sige na, sige na. Huwag mo na akong biruin. Marami pa akong ginagawa. Kung ayaw maniwala ng pinuno, di huwag. Doon na ako titira. Kailangan kong malaman ang dahilan. Lagot. Isa itong level 5 tyrant zombie. Paano ito napunta rito? Anong nangyayari? Maaari kayang. Dahil ito sa gusaling ito. Pero matagal na akong nakatira rito. At naglagay din ako. Hindi. Si Xiao Zhao. Si Zhao Feng. Alam ko na. Ang dahilan kung bakit zero ang virus dito ay dahil kay Zhao Feng. Mula nang dumating siya, automatikong naging protektadong lugar ang gusaling ito. Miss Su. Marumi at magulo ang bulok na lugar na ito. At hindi pa ligtas. Hindi papayag ang pinuno na lumipat kayo rito. Walang pakialam si Wang Meng sa mga desisyon ko. Sabihin mo sa kanya. Dito na ako titira. Si Su Wanqing. Ang nakagising sa 5 na class ice ability. Ang paboritong anak ng langit. At ang malamig na diyosa. Para sa karamihan ng mga tao sa Dawn Base. Sa nakaraang buhay ko, napakataas ng tingin niya sa sarili niya. At wala siyang sinasanto. Bakit bigla siyang pumunta rito sa akin? Zhao Feng. Ito ang pinakamagandang dilatang baka sa base. Kinuha ko lang ito mula sa base. Para sa'yo. Kailangan mong alagaan ang katawan mo. May kakaiba rito. Karaniwan, si Professor Chen ay laging nakasimangot sa lahat. Bakit napakabait niya sa itinakwil na anak na ito ng pamilya Zhao? Napakasipag niya. Maaari kayang ang bilis ng pagsasanay ko ay tumaas ng 10 beses dahil dito. Dahil sa kanya kaya nangyari ito. Hindi pwede. Hindi natin pwedeng hayaang mauna si Professor Chen. Professor Chen, hindi kailangan ni Zhao Feng ang mga yan. Nagdala ako ng sariwang karne ng mutant beast. Zhao Feng, ako na ang magtatapon ng basura mo. Bakit mo dudumihan ang mga kamay mo sa ganitong mabigat na trabaho? Bitiwan mo. Basura ito ng kapitbahay ko. Ako dapat ang maglinis nito. Ang punong propesor ng base. At ang napakalamig na ice goddess. Nag-agawan sa basura dito. Teka. Huwag na kayong mag-away.
Sumasakit ang ulo ko. Zhao Feng, huwag kang aalis dito. Mula ngayon, ito na ang tahanan mo. Kami ang pamilya mo. Tama. Kahit anong kailanganin mo, kukunin ko para sa'yo. Huwag kang aalis. Huwag kayong mag-alala. Tinatamad akong kumilos. Wala talaga akong balak lumipat ng bahay. Mabuti naman kung ganoon. Babalik muna ako sa pananaliksik ko. Bagong luto itong ribs. Tikman mo kung masarap. Miss Su, huwag mo nang pagudin ang sarili mo. Okay na ako sa instant noodles. Walang nutrisyon ang instant noodles. Mula ngayon, ako na ang bahala sa 3 beses mong pagkain sa isang araw. Ang Ice Goddess sa nakaraang buhay ko. Ngayong buhay ay biglang nagdadala ng pagkain sa akin araw-araw. Sakit talaga sa ulo. Nasaan ang mga bala? Bakit hindi pa dinadala ng logistics ang mga supply? Wala nang bala. Zhao Rui, gamitin mo ang apoy mo para sunugin sila bilis. Ubos na ang enerhiya ko. Walang natitirang recovery crystal core sa space ko. Buwisit. Noong nandito pa si Zhao Feng, hindi tayo kailanman nawala ng supply. Si Su Wanqing ay ang sikat na Ice Goddess ng base. Kahit si Zhao Rui ay hindi niya pinapansin. Bakit niya magugustuhan? Si Zhao Feng. Si Zhao Feng ay isa lamang. Mahinang may hawak ng maliit na space. Bakit kailangan ako ang makipaglaban dito sa putikan? Para lang mabuhay. Habang siya naman ay nagpapakasasa doon. Zhao Feng. Buhay ka man, tao ka ng pamilya Zhao. Patay ka man, multo ka pa rin ng pamilya Zhao. Kung walang pahintulot ko, hindi ka pwedeng. Zhao Feng, bakit ka nandito? At ang Ice Goddess. Si Su Wanqing. Kayong dalawa. Bakit kayo magkasama? Ano namang pakialam mo? Putol na ang ugnayan natin. Umalis ka na sa harap ko. Zhao Feng. Fiancé mo ako. Ganyan ka ba kawalang puso? Lin Roxy. Ang kasunduan natin sa kasal ay matagal nang kanselado. Huwag mo akong kadirihan. Zhao Feng. Kapag sinasabi mo yan, nasasaktan talaga ako. Kahit papaano naman. Sabay tayong lumaki mula pagkabata. Kahit kanselado na ang kasunduan sa kasal. Magkaibigan pa rin naman tayo. Hindi ba? Plastic. Sabihin mo na ang pakay mo. Ang mga magulang mo at ang kapatid mo. Nasa panganib sila ngayon. Na-corner kami ng kawan ng mga zombie. At kulang na ang mga dala naming supply. Ngayon, sila ay kasalukuyang tumatakbo para sa buhay nila. Alam ko na may space ability ka. Siguradong marami kang nakatagong supply. Sumama ka na sa akin bilis. At iligtas natin sila. Sabi ko sa'yo, matagal nang wala akong pakialam sa kanila. Hindi mo ba maintindihan? Zhao Feng. Pamilya mo sila. Talaga bang hahayaan mo lang silang mamatay nang hindi tinutulungan? Pamilya? Wala akong pamilya. Huwag ka nang umarte rito. Nakakairita sa mata. Zhao Feng. Talaga bang hindi ka sasama sa akin pabalik? Umalis ka na. Nagsalita na si Zhao Feng. Pinapaalis ka na niya. Hindi mo ba naririnig? CJ. Zhao Feng. Hinayaan mo silang mamatay ha? Darating ang araw na pagsisisihan mo rin ito. Hindi ka naman natakot, di ba? Hindi naman. Pero pag alis niya, isara mong mabuti ang pinto para hindi makapasok ang mga langaw. Buwisit ka, Zhao Feng. Hinding-hindi kita mapapatawad. Rank 8. Rank 8 Mutant Zombie King. Ang maalamat na halimaw na yon. Paano ito? Biglang lumitaw sa labas ng base. Iyon ang na-class distress signal ng base. Katapusan na natin. Ang rank 8 Mutant Zombie King ay hindi kayang labanan ng down base. Tulong. Bata pa ako. Ayokong mamatay rito.
Ang garod. Hindi nila ako kinakain. Bakit kaya? Ang direksyong iyon. Kay Zhao Feng iyon. Doon sa abandonadong gusali niya. Haha. Zhao Feng. Mukhang hindi ko na kailangan. Kumilos pa. Ngayong araw, siguradong. Mamamatay ka sa kamay. Ng rank 8 mutant zombie king na yan. At si Suwan King pa. Sumasama pa talaga kay Zhao Feng. Bulag na yata ang isang yon. Magsama kayong dalawa. Na maging durog na karne. Sa galit ng zombie king. Sa nakaraang buhay ko. Araw-araw akong nakikipagpatayan. Para lang sa kaunting. Supply at pagkain. Mas okay pa talagang magpetiks ngayon. Ang sarap humiga ng tahimik. Sobrang komportable. Tanghaling tapat. Sino ba yung nasa labas na? Nagpapaputok ng labintador. Talagang hindi man lang. Patutuluyin ang tulog ko. Pader na lupa. Tayo. Unang squad. Atake sa gilid. Boss. Hindi natin ito mapipigilan. Walang talab ang mga atake natin. Sa kanya. Nasira ang depensa natin. Takbo na kayo. Nasa likod lang natin ang base. Lumaban kayo. Tanghaling tapat. Sobrang ingay. Hindi nyo ba talaga ako? Patutulugin ng mahimbing. Boss. Kapag umatras pa tayo, papasok na tayo. Sa teritoryo ng mga abandonadong gusali. Hindi na tayo pwedeng umatras. Sa abandonadong gusali. Maraming tao ang nakatira doon. Kapag umatras pa tayo, mapapahamak sila. Kahit maubos pa. Ang mga tauhan natin. Kahit mamatay pa ako. Kailangan ko itong pigilan. Lalabanan ko kayo hanggang kamatayan. Buhawi ng lupa. Sa huli ba talaga? Hindi ko pa rin kaya. Boss. Nasira na ang depensa natin. Hindi natin siya mapipigilan. Kahit hindi kaya, kailangang pigilan. Tanghaling tapat. Gusto ko lang matulog ng mahimbing. Nakakainis talaga. Patay na. Ang grade 8 zombie king. Nawala na lang ng ganoon kadali. Alam ko na. Ang ekspertong yun ang kumilos. Totoo nga pala. Ang sinabi ni Professor Chen noon. Basta't nandito sa malapit ang ekspertong yon. Ito ang magiging pinakaligtas na lugar. Maraming salamat sa pagliligtas sa amin, Senior. Boss. Pupunta ba tayo sa itaas para magbigay galang? Gusto ng Senior ng katahimikan. Puno tayo ng dugo ngayon. Huwag tayong maging istorbo. Bumalik muna tayo at maghanda ng malaking regalo bago pumunta rito. Paano nangyari iyon? Ang grade 8 zombie king. Paano siya nagkaroon ng ganoong kalakas na kapangyarihan? Isa ka lang namang. Mahinang may space ability. Hindi ka bagay sa akin. Hindi. Hindi maaari. Si Zhao Feng hindi posibleng maging ganyan kalakas. Ang ingay talaga. Hindi talaga ako makatulog. Hayaan mo na nga. Mag-browse na lang ako sa forum. Hating gabi na nga. Bakit ang bagal ng bulok na internet na to? Bawat hakbang ay may patutunguhan. Sa panahon ngayon, may nagrereklamo pa palang kakaunti ang zombie. Isa na namang magiging pagkain ng zombie. Bukas huwag kang iyak at magmamakaawa na iligtas ka. Ang mga taong ito, walang ginawa buong araw kundi makipaglaban. Hindi ko talaga maintindihan. Ang sarap kayang maging petiks.
Ha? Ang abandonadong gusali sa West District. Grabe, hindi ba't iyon ang lokasyon ng may-ari ng thread? Ang may-ari ng thread ay ang nagtatagong alamat na yon. Sinasamba kita, boss. Sinasamba kita, tanggapin mo ang paggalang ko. Paano nila ako naiugnay doon? Hating gabi na. Gigibain ba ang gusali? Anong ginagawa ninyo rito? Leader Wang. Nagdala ka ng napakaraming tao. Naabala ninyo ang pahinga ni Zhao Feng. Zhao. Nakita ko ang forum. Alam kong kayo. Ang malakas na taong iyon. Na pumatay agad sa kalaban. Ito ang lahat ng matataas na antas. Na crystal core at mga pambihirang supply. Sa loob ng base. Sana ay tanggapin nyo ito. Hiling lang namin, Zhao. Na protektahan kami. Para sa kaligtasan ng down base. Ialis niyo yan. Hindi ko kailangan ng mga yan. Wala akong pakialam dyan. Pero ito na ang lahat. Ng ari-arian ng base. Kulang pa ba para sa inyo? Ang ingay niyo masyado. Naabala ang tulog ko. Anong klaseng kapangyarihan ito? Kapag inistorbo niyo pa ako, itatapon ko kayo. Sa labas ng base para ipakain sa mga zombie. Isang kumpas lang ng kamay. Napaatras ang level 7 na may kapangyarihan. Zhao Feng. Gaano ka ba talaga kalakas? Ang mga eksperto nga naman. May kakaibang ugali talaga. Umalis muna tayo. Ang swerte ko naman ngayon. Nakakuha ako ng ganito karaming. Sariwang gulay gubat. Mga mutant gray wolf. At 3 pa sila. Saklolo. Umagang umaga. Aling Kihua. Ang lakas ng sigaw mo. Nawala tuloy ang antok ko. Zhao Feng. Ikaw ba ang pumatay sa kanilang lahat? Aling Kihua. Mapanganib dito sa masukal na bundok. Huwag ka nang mag-isang pumunta rito sa susunod. Salamat sa'yo. Xiao Feng. Kung hindi dahil sa'yo. Ako. Ay baka namatay na rito ngayon. Bilang ganti. Heto ang sabaw ng gulay gubat para sa'yo. Xiao Feng. May 2 pang banga sa bahay. Ng bagong adornong adobo at atsara. Dadalhin ko yan sa'yo mamaya. Aling Kihua. Araw-araw naman akong kumakain ng instant noodles. Hindi ko na kailangan ng atsara. Aling Kihua. Sobra ka na. Narinig ko lang kanina. Doon sa may gubat sa likod. Ang ingay doon. Kanina lang may 3. Level 3 mutant wolf. Lahat sila ay kay Zhao Feng. Isang tira lang patay agad. Level 3 mutant wolf. Isang tira lang tepok agad. Napakalakas naman ni Zhao. Kaya pala dito siya nakatira. Si Zhao pala. Ang tahimik na nagbabantay sa atin. Kahit anong mabibigat na trabaho. Iutos nyo lang sa amin, gagawin namin. Tama. Ang makatira sa lugar na pinoprotektahan nyo ay talagang isang napakalaking swerte para sa amin. Sabi ko naman sa inyo, gusto ko lang matulog ng tahimik. Umalis na kayo. Huwag nyo akong paligiran. Makinig kayong lahat. Gusto ni Zhao Feng ng tahimik. Sa susunod, huwag nyong guguluhin ang pahinga niya. Makinig tayo kay Aling Kihua. Tayo nang magtulungan na. Ayusin ang lugar na ito. Para hindi tayo makagulo kay Zhao. Sinasabi mong wala kang pakialam. Pero ang totoo, ang puso mo ay mas malambot pa kaysa sa kahit kanino. Boss. Naka-level up na ako. Ang speed ability ko. Nasa class na. Kung naka-level up ano ngayon? Bakit kailangan mong sumigaw ng ganyan kalakas? Ano bang masarap na pagkain? Ang dinala mo ngayon. Level 5 speed. Hindi ba noong nakaraang araw lang? Ay pilit mo palang naabot ang level 4. Salamat na lang talaga. Sa impluensya ni boss. Araw-araw akong naghahatid ng pagkain dito. Napakalakas ng enerhiya sa gusaling ito. Hindi ko na malaya na naka-level up na pala ako. Leitezio. Level 5 ka na pala. Bakit hindi ka pumunta sa base para maging isang mataas na opisyal? Mas mabuti pa yon. Huwag mo na akong buntutan araw-araw. Kung wala si boss, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Wala akong pakialam. Habang buhay akong susunod sa'yo, boss. Ako na ang bahala sa lahat ng utos. Sino mang manghahas na gumulo kay boss? Tututukan ko siya. Sige na. Bahala ka na nga. Huwag ka lang paligid-ligid sa harap ko. Nahihilo ako. Leitezio.
Mula ngayon ang pagkain ng lahat. Sa gusaling ito ay ako na ang mamamahala. Sakto at mahilig naman akong magluto. Kung ganoon, ako na ang bahala. Sa paghahatid ng pagkain sa lahat. At ako naman ang bahala. Sa paglilinis ng buong gusali. Para mas maging maayos ang kapaligiran natin. Wala naman akong ginagawa ngayon. Lilinisin ko ang malapit sa may gate. Ikaw naman ang maglinis sa loob ng gusali. Ang cute na si Zhao Feng na yan. Nandoon ba siya sa itaas? Pababain niyo siya rito. Natutulog si boss. Hindi siya tumatanggap ng bisita. Habang hindi pa ako nagagalit. Umalis na kayo. Isang utusan lang na tagahatid ng pagkain. May lakas ng loob pang harangan ang daan ng pamilya Zhao. Lumpuhin niyo siya. Nasaan siya? Saan napunta? Impossible ito. Sa ganitong kahinang kakayahan. May lakas loob ka pang mang-istorbo. Gusto ni boss ng katahimikan. Huwag kang kikilos. Tao ako ng pamilya Zhao. Hindi ka palalampasin ni Master Zhao Rui. Hindi ka niya patatawarin. Wala akong pakialam kung kaninong tao ka. Kapag nangahas pa kayong lumapit sa gusaling ito, sinisiguro ko sa inyo, hindi niyo na makikita ang bukas. Isang S-Class Speed Ability user na nagbabantay sa pinto. Ang tindi naman ng dating mo. Paimportante ka na talaga. Ang bottleneck ko na inabot ng kalahating taon. Paanong nangyaring ganito kabilis? Na breakthrough. Na S-Class peak na ako. At nagising pa ang kapangyarihan ng matinding lamig. Zhao Feng. Ikaw talaga ang swerte ko. Ngayong araw, ipagluluto ko siya. Ng braised pork ribs. Kailangan ko pang magsumikap. Kung hindi, baka maunahan pa ako. Nang iba sa pagpapalakas sa kanya. Miss Su. Araw-araw kang napaka-eksakto sa oras. Nip-pressure ako ng malaki. Dapat kainin ang pagkain habang mainit pa. Sinasadya kong iluto ngayon. Ang paborito mong ribs. Ikaw ang pinakatatanging henyo. Ng base natin. Pero araw-araw kang nandito sa akin. Pagtatawanan ka ng ibang tao. Ano namang alam nila? Ang mapagsilbihan ka ay isang karangalan para sa akin. Matigas ang ulo ng babaeng ito, ayaw makinig sa pakiusap. Mukhang ang pangarap kong petiks na buhay ay hindi na talaga magiging tahimik. Hayaan mo na nga. May isang Diyosa na nagsisilbi sa akin. Hindi na rin masama. Kumusta? Bagay ba sa panlasa mo? Ayos lang. Nagbago ang enerhiya ng abilidad mo. Salamat sa swerte mo. Kararating ko lang sa Naas-Class Peak. Ayos na yan. Naas-Class Peak na. Pero ayos lang ang tingin mo. Zhao Feng. Gaano ka ba talaga kalakas? Kababakbak ko lang nito. Tikman mo kung matamis. Boss. Napakasarap talaga. Kahit ang hangin dito ay mas masarap kaysa sa ibang lugar. Xiao Feng. Sa wakas ay nahanap ka rin ni Papa. Anong ginagawa niyo rito? Anak. Anak ko. Bigyan mo naman kami ng makakain. 3 araw na kaming walang kain. Wala kaming makain. Habang ikaw ay nagpapakasarap dito, pinapanood mo lang kaming mga magulang mo na magdusa. May konsensya ka pa ba? Noong pinalayas niyo ako. Dati. Hindi ganyan ang mga sinasabi niyo. Zhao Feng. Mali kami noon. Nasugatan si Zhao Rui habang nakikipaglaban sa mga zombie. Papasukin mo naman kami para makapagtago. Sinabi na ni Zhao Feng. Wala na siyang pakialam sa inyo. Hindi niyo ba maintindihan? Ako ang tatay mo. Dugo ko ang nananalaytay sa mga ugat mo. Ngayong araw, kailangan mo kaming patuluyin dito. Tiezyu. Nakakaharang sila sa daan. Kung hindi pa kayo alis, itatapon ko kayo para ipakain sa mga zombie. Suwail kang anak. Walang hiyang Zhao Feng. Kapag gumaling na ako, papatayin talaga kita. Zhao Feng. Tuta ko lang siya noon. Bakit ngayon? Ay napakaginhawa ng buhay niya. Ibabalik talaga kita sa dati mong kalagayan. Zhao Feng. Sa wakas ay natuklasan ko na ang lihim ng gusaling ito. Professor Chen. Maagang maaga pa ay pumunta ka na rito. Para lang sabihin yan. Hindi ito dahil sa gusali, kundi dahil sa'yo. Mayroon ka kasing
Kakaibang magnetic field na naglilinis ng paligid. Kaya pala mas mabilis ang pagsasanay ko rito. Tama. Isa kang buhay na purifier. Walang virus sa loob ng 100 metro. At napapalakas pa nito ang mga abilidad. Huwag mo nga akong bulahin. Gusto ko lang namang maging isang normal na taong natutulog. Seryoso ako. Natatakot sa iyo ang mga zombie at mutant beasts. Dahil sa kanilang instinto. Kaya naman ang lugar na ito, ang pinakaligtas na zona. Kailangan ko agad na isumite ang ulat na ito sa base. May pag-asa pa ang sangkatauhan. Zhao Feng. Kapag kumalat ang balitang ito, ang mga tao sa labas ay tiyak na magkakagulo. Hayaan mo sila. Huwag lang nila akong guluhin. Gusto ko lang magpetiks. Akin ang tindahang ito. Sino ang mga ngahas na umagaw nito? Susunugin ko siya ng buhay. Pakiusap naman. May lagnat ang anak ko. Patuloyin mo kami rito. Itigil niyo yan. Sino man ang manggulo rito, ay palalayasin agad sa base. Bakit? Ligtas na zona ito. Kanya-kanyang diskarte. Sa pag-agaw ng matitirhan. Kaya nga, may malakas na taong nagpoprotekta sa loob. Kailangan din nating tumira malapit sa kanya. Professor Chen, nang lumabas ang ulat na ito, nabaliw ang buong base. Hindi na talaga kayang kontrolin ang seguridad dito. Kapag naabala nila ang pahina ni Emue Zhao, at nagalit si Emue Zhao, yari tayo nito. Ang lugar na ito, ako ang unang nakakita rito. Kung may isip kayo, umalis na kayo rito. Daanin natin sa laban. Kung sino ang manalo, sa kanya ang lugar na ito. Pinuno. Masyadong maraming nanggugulo. Hindi sila mapigilan. Tigil. Ligtas na zona ito. Bawal ang pribadong labanan. Ang ligtas na zona ay pagmamay-ari ng malakas na tao. Hindi sa'yo. Huwag kang makialam. Huwag mong isipin na. Dahil pinuno ka ng base. Takot na ako sa'yo. Kung magpapatuloy pa ang gulo. Kapag naabala natin siya. Lagot tayong lahat. Walang makakaligtas. Hindi pwede. Ang mga tao lang ng base ay hindi makakapigil sa kanila. Kailangan kong puntahan si Emue Zhao. Zhao. Nagkakagulo na sa labas dahil sa agawan ng pwesto. Halos magiba na ang langit. Pakiusap, kumilos na po kayo. Nakakarindi naman. Kahit magiba pa ang langit. Huwag niyo akong abalahin sa pagtulog. Palayasin mo sila. Ito. Anong klaseng kapangyarihan ito? Mabubura na ba ako? Ito ba talaga ang tunay na lakas ni Emue Zhao? Isang bahagyang aura pa lang niya. Ganito na katindi. Sa susunod na may mang abala pa sa akin, itapon niyo agad sa mga zombie para ipakain. Pinunong Wang. Tayo na po. Huwag nang hintayin. Magsalita pa uli si boss. Ipaabot ang utos ko. Ipunin ang pinakamahusay na mga bantay ng base. Bantayan ang ibaba ng gusali. Sa loob ng 24 na oras. Tandaan niyo, kahit isang lamok. Huwag hahayaang makapasok sa gusaling ito. Hinding-hindi natin pwedeng maabala si Emue Zhao. Napakasarap naman ng sikat ng araw na ito. Napakainit. Bagay na bagay para matulog ng mahimbing. Zhao Feng, kumain ka muna ng prutas. Kababagaw ko lang. Wan King. Huwag kang ang paligid-ligid sa akin. Mag-ensayo ka na lang. Ang pagbabantay sa iyo ang pagsasanay ko. Kapag nasa tabi mo ako, napakabilis kong malampasan ang mga limitasyon ko. Bahala ka nga. Huwag mo lang akong harangan. Magpaaraw lang, sapat na. Zhao Feng. Sandali, pasuri muna kita. Ang enerhiya ng base kanina. Masyadong nakakatakot ang pagyanig. Sumabog na. Ito kaya ang pinakamahusay na detektor sa buong base natin. Kaya nitong sumuri ng level 9 na malakas. Professor Chen, ano ba talaga ang nangyayaring ito? Huwag mong sabihin. Ito ang maalamat na God level. God level. Ang kauna-unahang God level na malakas sa Apocalypse. Anong God level pinagsasabi nyo? Sira lang talaga ang aparatong ito. Sira na kung sira. Huwag nyo isisi sa akin. Zhao Feng, kaya mo na ba ngayon? Napunitin ang kawalan ng basta-basta. Gaano kalaki ang storage space mo?
Hindi naman ganoon kalaki. Kasya lang ang ilang instant noodles at spicy strips. Para madaling kainin kahit kailan. Isang god-level space ability. Ginamit mo lang para mag-imbak ng instant noodles. Kung hindi, ano pa ba? Gusto mo bang maglagay ako ng zombie doon? Napakakadiri naman yon. Grabe ka talaga. May kakayahan kang ang magwasak ng mundo. Pero gusto mo lang magpetiks. Pagkatapos ng mahabang pagod, inaantok na naman ako. One King. Huwag mo akong gigisingin mamayang tanghali. Gusto kong matulog hanggang sa kusa akong magising. CJ. Pakiusap, papasukin mo ako. Para makita si Zhao Feng. Ang pamilya Zhao ay inatake ng kawan ng zombie. Matindi ang naging pinsala namin. Sinabi na ng boss. Ang mga Zhao at ang mga aso ay bawal pumasok dito. Zhao Feng. Nagkamali ako. Wala na akong ibang mapupuntahan. Noong una, minaliit mo siya. At tinawag na walang silbi. Ngayon naman, may kapal ka pa ng mukha na lumapit dito. Miss Su. Pakiusap naman. Handa akong maging alipin niya. At magsilbi sa kanya. Kahit ang magbitbit ng sapatos ni Zhao Feng. Hindi ka karapat-dapat. Humakbang ka pa ng isa. Huwag mo akong sisihin kung hindi ako maging mabait. Si Zhao Rui ay malubhang nasugatan ng mga zombie. Kinuha ni na papa at mama ang mga pagkain at tumakas. Iniwan nila ako. Iyan naman ang pinakamagaling nilang gawin. Hindi ba? Kapag may malaking sakuna, kanya-kanyang ligtas ng sarili. Nagsisisi na ako. Kung sana noon, hindi ko kinansela ang kasal natin. Sana nakatira din ako rito ngayon. At poprotektahan din niya ako. Itikom mo ang bibig mo. Sa tingin mo ba karapat-dapat kang tumira rito? Si Lin Roxy ay nasa ibaba. Halos kalahating oras na siyang nakaluhod. Kung gusto niyang lumuhod, hayaan mo siyang nakaluhod doon. Zhao Feng. Kasalanan ko ang lahat noon. Patawarin mo na ako, please. Feng Ji. Inumin mo ang alak na ito. At mula ngayon, ang pamilya Zhao ay ipagkakatiwala na sayo. Zhao Feng. Isang kasangkapan ka lang naman. Na may space ability. Si Zhao Rui lang. Ang karapat-dapat na mamuno sa pamilya Zhao. Zhao Feng. Talaga bang ganyan katigas ang puso mo? Malapit na akong mapunit-punit ng mga zombie sa labas. Gusto mo bang bumaba ako? Para itapon siya ng malayo. Nakakarindi kasi ang boses niya. Huwag na. Sayang lang sa lakas. Zhao Feng. Talaga bang hahayaan mo lang akong mamatay dito? Ang ingay-ingay. Makinig kayong mga duwag sa loob. Si Leiheng ng Liiyang Base ay narito para bumisita. Ang mga aso ng Liiyang Base na ito. Ang galing talagang pumili ng oras. Kakatulog lang ni boss. Pupunta ako roon para baliin ang mga binti nila. Bilis-bilisan mo. Huwag mong madumihan ang pinto. Walang problema. Tapos ito sa loob ng 3 minuto. Anong pinagsasabi nilang malakas na eksperto? Sa tingin ko, isa lang siyang duwag na takot magpakita. Kapitan Lee. Ang mga tao sa abandonadong gusaling ito ay baka naihina sa pantalon sa takot. Ano bang tinatahol-tahol niyo riyan? Sino ba ito? Iyon pala ay ang asong tagabantay na dating nagde-deliver ng pagkain. Palabasin mo si Zhao Feng. Gusto ng boss namin ang karapatang tumira sa gusaling ito. Natutulog si boss. Hindi kayo karapat-dapat na makita siya. Umalis na kayo agad. Kapag nagising niyo si boss, hindi ko kayo mapapatawad. Naghahanap ka ng gulo. Patumbahin niyo siya. Bilis ng anino. Napakabilis niya. Ikaw. Isa kang S-class ability user. Makinig kayong mabuti. Ang Liiyang Base ang magiging libingan nyo. Alice. Bilis, umalis na tayo. Isang halimaw ang taong ito. Ayos na. Mukhang hindi pagising si boss. Anong nangyayari? Bakit napakaraming tao na naman ang pumunta rito? Dahil pa rin sa nangyari noong nakaraan. Mula nang mapalayas ang mga tao mula sa Liiyang Base. Kumalat na ang katanyagan ni boss sa buong base. Araw-araw, walang katapusang dami ng tao ang pumupunta sa pinto. Para lang makita si boss. Hindi sila haharapin ni Zhao Feng. Maistorbo lang nila ang tulog ni Zhao Feng. Bakit hindi nyo kami pinapapasok? Gusto naming makita ang dakilang eksperto. Nga. Papasukin nyo ako bilis.
Handa kong ibigay ang lahat ng aking crystal core sa dakilang eksperto. Sana lang ay tanggapin niya ako bilang alagad. Mundurong kayong lahat. Huwag kayong mag-umpisa ng gulo rito. Ano bang ipinag-iinay niyo riyan? Natutulog pa si boss. Layas kayong lahat. Kung sino man ang gigising kay Zhao Feng, huwag niyo akong sisihin kung hindi ako maging mabait. Ngayong araw, walang sinuman ang makakapigil sa akin. Papasok ako sa gusaling ito, anuman ang mangyari. Gusto lang naming maging mga alagad niya. Ano ang karapatan niyong harangan ako? Gusto ni Zhao Feng ng katahimikan. Hindi siya tumatanggap ng alagad. At hindi rin tumatanggap ng bisita. Iyan ang patakaran dito. Isa ako sa mga pinakamahusay na henyo. Sa buong Dawn Base. Hindi ako naniniwalang tatanggihan ako ng master. Na-freeze ang kapangyarihan ko. Bitawan mo ako. Left tire peak. Naka-breakthrough ka na. Sino pa ang mga ngahas na abala kay Zhao Feng? Sa susunod na pagkakataon, ulo mo na ang magkakadurog-durog sa ginaw. Su Wanqing, dahil lang ba naka-breakthrough ka gamit ang lakas ng master? Haharangan mo na kami sa labas. Bakit napakadamot mo? Hindi ako papayag dito. Nga. Hindi rin ako papayag. Su Wanqing, gusto mo lang suluhin ang lahat ng benepisyo. Hindi ba? Palabasin mo ang master. Gusto naming makita ang master. Ano? Ano ito? Ang barrier na ito. Nakakakilala ng tao. Si boss ayon. Nainis si boss sa inyay. Kaya gumawa siya ng barrier. May paraan talaga si Zhao Feng. Sa wakas, tahimik na rin. Ang kukulit ng mga taong iyon. Napakalaking tulong ng barrier mo. Ang mga gustong pumasok para maging alagad mo. Lahat sila ay naharangan sa labas. Gumuhit lang ako ng simpleng bilog. Para hindi na sila mag-ingay araw-araw sa ibaba. Napakasakit sa ulo. Zhao, salamat sa iyong God Tier Barrier. Sa wakas ay humupa na ang gulo sa labas. Boss, yung mga pasaway kanina tumalsik ng mahigit 10 metro. Napakakatawa talaga. Wang Meng, iwan mo ang tsaa. Tapos pwede ka nang umalis. Saka nga pala. Paalisin mo na rin ang mga gwardiya mo. Walang silbi ang mga iyan. Sa susunod, huwag ka nang magdala ng ibang tao para istorbohin ako. Opo. Magpapadala ako ng mga tao para bantayan ang labas. Hinding-hindi namin hahayaang may umistorbo sa pagre-relax ninyo. Kain ka muna ng dalandan. Mukhang sa labas ngayon ay nag-aaway na naman sila para sa mga resources. Kaya pala napakaraming pumunta rito. Nagpupumilit na maging alagad mo. Sa totoo lang, gusto lang nilang sumandal sa impluensya mo. Para makakuha ng mas maraming resources. Hayaan mo silang mag-away. Basta huwag lang nilang maistorbo ang tulog ko. Kahit gumuho pa ang mundo, wala akong pakialam. Pinuno. Mas malaki ang alon ng mga zombie ngayon kaysa noong nakaraan. Kakayanin ba natin ito? Bakit hindi natin lapitan ang master? Hindi pwede. Kung aasa na lang tayo palagi kay Zhao sa lahat ng bagay. Ano pa ang silbi nating lahat dito? Dati sa Dawn Base. Nakaranas na rin naman tayo ng mga zombie wave. At nalagpasan naman natin ang lahat ng iyon, di ba? Magtulungan tayo, guys. Kailangan nating ipakita kay Zhao na may silbi rin tayo. Kailan ba ito matatapos? Hindi ba talaga ninyo ako patutuluyin? Sa isang kaway lang ng kamay. Naging abo silang lahat. Wala ba talaga tayong silbi? Mukhang. Ang posisyon ko bilang pinuno. Ay oras na para ipamigay. Pinuno. Napakalaking kalokohan ito. Ipapamigay ang kontrol sa base. Na naman. Ang base na pinaghirapan nating itayo. Paano natin ito ibibigay na lang sa iba? Ibibigay na lang sa iba. Hindi pa ba niyo nakikita ang katotohanan? Kung wala si Zhao, matagal na tayong naging tae ng mga zombie. Anong base? Anong kapangyarihan? Lahat yan ay isang malaking biro. Nagdesisyon na ako. Ang 70% ng kontrol sa mga supply ng base. Lahat ng imbak na high-level crystal cores. Pati na rin ang pamumuno sa mga gwardiya. Ay ililipat lahat kay Zhao. Pinuno. Ito. Para na rin tayong naging mga alipin niya. Ang maging alipin ng isang God-tier expert. Ay isang karangalan para sa atin. Isang kondisyon lang ang hinihingi ko. Kapalit ng proteksyon ni Zhao. Si Zhao lang. Ang makakapagligtas sa atin sa pahayag na ito.
para protektahan ang buong down base natin. Enner, Zhao, pwede ba kaming pumasok? Magsalita ka. Enner, Zhao, ito ang kasunduan sa paglilipat ng pagmamay-ari. At listahan ng mga supply ng down base. Simula sa araw na ito, kayo na ang nag-iisang may-ari ng down base. Anong kalokohan ito? Kailan ko ba sinabing gusto kong maging may-ari? Ang tanging hiling lang namin ay ang inyong proteksyon. At magkaroon ng matitirhan sa inyong teritoryo. Pamamahala sa base. Napakagulo niyan. Gusto ko lang magpetiks. Enner, Zhao. Nagmamakaawa ako sa inyo. Kahit hindi na para sa amin. Gawin niyo para sa 100,000 nakaligtas sa base. Sige na, sige na. Huwag na kayong lumuhod dyan. Sumasakit ang ulo ko sa inyo. Kunin niyo ang mga gamit na yan at umalis. Hindi ako tumatanggap ng basura rito. Itago mo na rin ang kapangyarihan mo. Pwede kayong tumira rito. Pero para lang sa iyo at sa ilang pinagkakatiwalaan mo. Kapag gumawa kayo ng ingay at naabala ang tulog ko, kayo ang mananagot. Pero Enner, Zhao, paano naman ang napakaraming sibilyan sa down base? Ano ang mangyayari sa kanila? Wala na akong pakialam doon. Isa lang akong ordinaryong tao na gustong mag-relax. Hindi ko kayang asikasuhin ang lahat. Ang mabantayan ang abandonadong gusaling ito. Ang pinakamalaking konsesyon na magagawa ko. Alam ko na. Sa nakaraang buhay ko para sa base ng pamilya Zhao. Napakalaking pagsisikap ang ginawa ko. Napakaraming tao ang iniligtas ko. Pero sa huli, hindi ba't kamatayan pa rin ang sinapit ko? Buwisit. Nabigo na naman akong mag-breakthrough. Xiao Rui. Ito na ang natitirang crystal course. Ng pamilya Zhao natin. Yung panday sa tabi na dating tagabitbit lang ng sapatos mo. Kahapon lang nakatuntong na sa tier 3. Manahimik ka nga. May grade fire ability kaya ako. Pansamantala lang to. Gaano ka katagal na stock sa tier 2? Kapag hindi ka pa nag-breakthrough. Kahit itong bulok na barong-barong na to, hindi na natin kayang rentahan. Pinag-uusapan na ng mga tao sa base. Na nawala na raw ang talento mo. Kalokohan. Ako ang itinakda. Paano mawawala ang talento ko? Kasalanan to ng walang utang na loob na si Zhao Feng. Kung hindi niya tayo pinalayas. Hindi tayo hahantong sa ganito. Zhao Feng. Tama. Siguradong ninakaw ng lalaking yon ang swerte ko. Kailangan nating lumabas ngayon para maghanap ng supplies. Wala na tayong pagkain sa bahay. Young Master Rui. Masyadong tahimik ang lugar na to. Bumalik na kaya muna tayo. Ano nang kinatatakot mo? Nandito ako. Walang mangyayaring masama. Siya okay. Young Master Rui, kilos na. Paano nangyari to? Bakit ang hina ng abilidad ko? Kahit maliit na apoy, hindi ko mailabas. Bahala ka na riyan, ayokong mamatay kasama mo. Bakit? Bakit ang mga basurang yon lumalakas? Habang ako naman ay narito. Nagtatago na parang aso. Zhao Feng. Nakahiga ka lang pero nasa iyo na ang lahat. Habang ako naman ay kailangang magtiis ng ganitong kahihiyan. Kasalanan mo tong lahat. Xiao Feng. Tikman mo itong bagong singaw na wild vegetable buns ni Auntie. Hinaluan ko ito ng kaunting coarse grains. Napakabango nito. Aling Kihua. Lalong gumagaling ang luto nyo. Kapag nagpatuloy ito, mawawala na ang abs ko. Boss. Ang pagtaba ay tanda ng magandang kapalaran. Ang mga may abilidad sa labas, tuyong biskwit lang ang kinakain araw-araw. Wala silang ganitong kasarap na buhay. Malapit nang maluto ang pagkain. Kezyu. Kunin mo nga roon yung mga pinalamig kong juice noong nakaraan. Zhao Feng. Kakacheck ko lang kanina. 0 pa rin ang zombie concentration sa loob ng 5 kilometro. Nagtatanim ng gulay ang lahat sa bakanteng lot sa ibaba. Ito ang tinatawag na tunay na buhay. Kung pwede lang humilata ng ganito habang buhay. Kahit maging immortal, tatanggihan ko. Kahit gaano mo katagal gustong humilata, pwede. Tutal, ang mga gawaing bahay dito sa abandonadong gusali. Kaming dalawa na ang bahala sa lahat. Iwan mo ang crystal core tapos umalis ka na. Huwag kang magdala ng ibang tao malapit sa barrier. Kakasabi lang ni Wang Meng na hindi na raw kakayanin ng kabilang base. Gusto niyang humingi ng pabor sa inyo na tanggapin ang mga refugee. Tagapagligtas. Sino nang may gustong maging ganyan, di maging siya. Hindi ito evacuation center.
Basta ligtas ang mga tao sa gusaling to. Kahit maging basurang bakal pa ang mundo sa labas. Wala akong pakialam. Kain na, kain na. Pagkatapos mabusog, masarap matulog sa tanghali. Pakikipag-agawan ng kapangyarihan sa labas. Maging bayani ng mundo. Huwag mo nga akong patawanin. Huwag mo nga akong patawanin. Mas masarap pa rin ang wild vegetable buns ko. Ang kukulit talaga ng mga netizen ngayon. Umagang-umaga, puro iyak at reklamo ang makikita mo. Sa nakaraang buhay ko, nagpakapagod ako para magligtas ng iba. Sa huli, sinaksak lang din ako sa likod. Walang magandang kinahinatnan. Sa buhay na ito, wala na akong pakialam. Zhao Feng. Sumabog na ng tuluyan ang communication channel kanina. Ang ilang malalaking base sa katabi natin ay tuluyan ng nawasak. Puro iyak at hiyawan ang maririnig kahit saan. Balita ko may mga grupo ng mga may mutant ability. Napapunta na rito sa atin. Boss. Hinahanap ka ng buong network. Sinasabi nilang ikaw lang ang tanging tagapagligtas na makakapag-ayos ng sitwasyon. Hindi na rin makayanan ni Wang Meng ang pressure. Maraming mga refugee ang dumadagsa sa labas ng barrier natin. Tagapagligtas. Sino ba ang may gustong maging ganyan? Ang lugar ko ay isang abandonadong gusali. Hindi ito evacuation center. Tezyu. Iurong mo nga at kapalan ang kurtina. Ang ingay sa labas. Nakakarindi pakinggan. Kung talagang dagsain ng mga taong iyon ang labas ng barrier para humingi ng tulong. Talaga bang? Pababayaan lang natin sila. One King. Sa apokalipse, hindi na ubusan ng mga kaawa-awang tao. Ang gusaling ito lang ang babantayan ko. Naiintindihan mo ba? Noong nakaraang buhay ko, nagpaalipin ako sa kanila. Sino ba ang tumulong sa akin kahit isang beses? Ngayon naman gusto nilang itaya ko ang buhay ko. Mangarap sila. Ito ang napala nila sa pag-aagawan ng kapangyarihan at katanyagan. Sa huli, kahit matutulugan man lang, wala silang natira. Ito ba ang kapayapaang gusto mo? Ang mga kasama ko lang dito ang babantayan ko. Ang buhay at kamatayan sa labas. Bahala na ang tadhana. Ang sarap ng ihip ng hangin. Huwag ninyo akong gigisingin mamayang hapon. Gusto kong matulog ng mahaba. Lalabas tayo para lumaban. Hindi ba talaga natin sasabihin kay boss? Huwag na. Ayaw niya ng gulo. Tahimik na ang buhay natin kasama siya. Pero masyado nang magulo sa labas ngayon. Hindi siya kikilos. Pero tayo, hindi pwedeng tumangalang. Tayo na. Tapusin natin agad ang laban bago bumalik. Kapag nalaman ito ni Zhao Feng, tiyak na hindi siya matutuwa. Pinuno. Umalis ka na. Huwag mo na akong intindihin. Manahimik ka. Sumunod kayo sa akin. Para sumuporta sa ibang base. Hindi ko iiwan ang sinuman sa mga kapatid ko. Ubus na ang energy ko. Mukhang dito na talaga ako mamamatay ngayon. Ilang kilometro ang layo. Ang earth energy na yon ay malapit ng maglaho. Si Wang Meng ang taong iyon. Ang pagyanig na ito sa espasyo. Kumilos na si Emi. Zhao, maraming salamat sa pagliligtas sa buhay ko, Yang nga. Zhao, tanghaling tapat. Hindi talaga ako mapalagay. Kumilos ka ba kanina para magligtas ng tao? Hindi. Nakatapik lang ng lamok. Ang lakas naman ng inday ng pagtapik mo ng lamok, boss. Zhao, naparito si Wang Meng para magpasalamat. Nais ko sanang makita kayo kahit sandali. Natutulog si boss. Bumalik ka na lang. Ito ang mga high-grade crystal cores na sadyang kinolekta ko. Gusto ko lang magpasalamat ng personal sa inyo, Yang nga. Zhao, hindi kailangan ni Zhao Feng ang mga bagay na ito. Bawiin mo na yan. Tezyu. Itapon mo siya palabas. Huminahon po kayo, Yang. Zhao, aalis na ako. Bilis. Hinahabol na nila tayo. Zhao Rui. Hindi ko na kayang tumakbo. Wala nang pakiramdam ang mga paa ko. Buwisit. Bakit hindi ko pa rin magamit ang kapangyarihan ko? Doon. May pasukan doon. Pasok dali. Dahil kay Zhao Feng ang lahat ng ito. Kung hindi dahil sa kanya. Bakit ako abot sa ganitong kalagayan? Habang siya, nagpapakasarap kasama si Su Wanqing. Wala siyang pakialam kung mabuhay man tayo o mamatay. Ano ang ingay na yon? May kung ano sa loob. Huwag kang lumapit. Nakangatog ang buong katawan ko sa lamig. Mamatay rin naman tayo kahit saan, tingnan na natin sa loob.
Pumasok tayo. Mga tao. Naamoy ko ang masarap na lasa ng galit. Zombie na nagsasalita. Paano nangyari ito? Regrade na kapangyarihan ng apoy. Regrade na kapangyarihan ng apoy. Sayang at ninakaw ang swerte mo. Napakakaawa. At ikaw naman. Isang laruang itinapon. Puno ng inggit at kasakiman ang puso mo. Kaya ko kayong bigyan ng lakas. Lakas na higit pa sa antas ng mga Diyos. Basta mapatay si Zhao Feng, gagawin ko ang lahat. Gagawin ko ang kahit ano. Gusto kong lumuhod siya sa harap ko at magmakaawa. Basta tulungan niyo akong mangolekta ng dugo ng tao. At palaganapin ang kawan ng mga zombie. Para wasakin ang mundong ito. Deal. Zhao Feng. Tapos na ang maliligayang araw mo. Zhao Feng. Ito ang pinaka-advanced na energy detector ng BICE. Makiisa ka naman sa amin. Professor Chen. Kasisira ko lang ng isa noong nakaraan. Ngayon naman uli. Sumabog na naman. Iba ito. Ito ang rurok ng antas ng Diyos. Zhao Feng. Hindi ko akalaing lumakas ka na naman. Sa ngayon. Wala ka ng katapat sa mundong ito. Rurok ng antas ng Diyos. Hindi ba't kayang-kaya mo nang lipulin ang lahat ng zombie? Makakain ko ba ang pagiging walang katapat? Huwag mo akong istorbohin sa tanghalian ko. Kung tatayo ka lang at mangunguna. Magkakaisa ang base ng sangkatauhan. At matatapos na ang apokalipse. Pag-isahin ang base. Sa nakaraang buhay ko, nagpakamatay ako sa pagtatrabaho. At ano ang napala ko sa huli? Bahala kayo kung sinong gustong maging tagapagligtas. Wala akong pakialam. Sa lakas mong yan. Sayang lang ang buhay mo kung hihilata ka lang dyan. Boss. Kahit ano pang gawin mo. Sasamahan kita. Sige na. Walisin mo na ang sahig. Sumasakit ang ulo ko kapag magulo. Kumain ka muna ng pakwan. Bagong palamig yan. Ikaw talaga ang nakakakilala sa akin, Wan King. Ano ba ang silbi ng pagiging tagapagligtas kung wala namang masarap na pakwan? Zhao Rui. Lin Roxy. At may isa pang malaking nilalang na hindi pa kilala. Mukhang hindi pa rin kayo nadadala. Anong nangyari? May naramdaman ka ba? May ilang mga panggulo lang. Gumagawa ng kalokohan sa ilalim ng lupa. Sina Zhao Rui ba yan? Gusto mo bang tapusin ko na sila? Huwag na. Mga kulisap lang sila na malapit ng mamatay. Wala silang magagawang gulo. Pero kung makikipagtulungan sila sa mga zombie, malalagay sa panganib ang base. Wala akong pakialam sa mangyayari sa base. Basta't hindi nila kayo ginagalaw. Kahit pa magunaw ang mundo sa labas. Hindi ako alis sa gusaling ito. Naiintindihan ko. Iginagalang ko ang desisyon mo. Napakalaki ng mundong ito sa katapusan ng panahon. Hayaan mo silang magkagulo kung gusto nila. Gusto ko lang magbilad sa araw. Bakit napakainit naman? Umagang-umaga may bumabagsak na bolang apoy. Hindi ba talaga nila patutuluyin ang tao? Napakainit. Saan ba galing ang basurang batong ito? Mabuti na lang at hindi nasunog ang kama ko. Iyon ay isang kristal ng apoy. Tiyak na kapalaran ko ito. Nakita ko itong lumipad mula sa langit. Bakit ito napunta sa mga kamay niya? Itinapon niya lang ang banal na kristal sa basurahan. Iyan ang kayamanan na makakapagpabalik ng kapangyarihan ko sa apoy. Huwag kang padalos-dalos. Hindi mo siya kaya sa ngayon. Roxy. Papatayin ko ang walang kwentang iyan. At babawin ko ang kristal. Nababaliw ka na ba? Kaya niyang pumatay ng ikawalong antas na zombie king ng ganoon kadali. Hahayaan na lang ba natin ito ng ganoon na lang? Walang pag-asang manalo sa harapang laban. Pero maaari nating daanin sa ibang paraan. Anong paraan? Hindi natin kaya si Zhao Feng. Pero hindi ba natin kaya ang mga taong nakapaligid sa kanya? Hindi natin siya gagalawin. Ang mga taong malapit sa kanya ang pupuntiryahin natin. Ang ibig mong sabihin, ang tagahatid ng pagkain na si Li Tiesu. Pati na rin ang propesor sa base. Ang matandang nagtatanim ng gulay at si Su Wanqing. Gagawa ako ng paraan para mapabod siya sa katatakbo. At kusa siyang aalis sa gusaling iyon. Pagdating ng oras na yon, ang swerte niya at ang kristal. Mapapasa atin ng lahat. Pero huwag muna tayong magmadali. Maaari muna natin silang subukan. Napakadaling talunin. Huwag mo akong patayin.
Kung gusto mong mabuhay, bumalik ka at sabihin mo kay Wang Meng. Sabihin. Sabihin ang alin. Paalisin si Zhao Feng sa abandonadong gusali. Kundi lahat kayo ay madadamay sa kanya. Halika. Kumain ka ng dalandan. Sila na naman. Ginoong Zhao. May malaking problema. Hinaan mo ang boses mo. Nagpapahina si Feng Jie. Binibining Su. Pero napaka-urgent ng sitwasyon ngayon. Nasunog ang 3 bodega sa labas. Gusto nilang makita si M.A. Zhao. Pinunong Wang. Normal na tao lang ako. Walang silbi kung hahanapin niyo ako. Daan-daang sibilyan na ang namamatay ngayon. Kayo lang po ang makakapagligtas sa lahat. Araw-araw may namamatay sa labas. Hindi ko nasakop yan. Basta huwag niyo lang akong buguluhin. Bahala sila kung anong gusto nilang gawin. Ano to? Ano namang nakakagulat doon? Kahit ayaw kumilos ni Zhao Feng. Parte pa rin naman siya ng base. Salamat. Salamat sa inyo. Tara na. Tulungan natin ang mga sugatan. Huwag niyo akong kalimutan. Ang mga kapatid natin sa silangan. Patay silang lahat. Hindi man lang gumalaw ang kalaban. Napakaraming namatay. Pero hindi man lang siya kumilos. Ayos lang yan. Hindi na siya lalabas. Pero hindi ba't paparating na sina Su Wanqing at Li Tiesu? Kung hindi natin magalaw si Zhao Feng, pwede muna nating pagbayarin ang mga taong nakapaligid sa kanya. Bilis-bilisan nyo pa. Masyadong mabangis ang zombie wave sa silangang distrito ngayon. Inaantay ng lahat ang mga supplies na ito para mabuhay. Li Tiesu, gusto mo pa talagang magligtas ng tao sa silangang distrito? Isipin mo muna ang sarili mo. Ngayon na ang araw ng kamatayan mo. Kapag nawala ang utusan na tulad mo, titingnan natin kung gaano pa katagal magiging masaya si Zhao Feng. Kayong dalawang traidor. Talagang tinambangan nyo ako rito. Bakit humihina ang presensya ni Li Tiesu? Mukhang nasa panganib ang taong to. Palihim na lumabas para magligtas ng tao. Tapos tinambangan pa. Sa huli, ako pa rin ang kailangang magligtas sa kanila. Sobrang abala naman. Umaga pa lang, hindi man lang ako makatulog ng maayos. Ang laso ng paniki na ito ay pantapat talaga sa speed ability. Katapusan mo na. Ito ang kapangyarihan ni Boss. Iniligtas na naman ako ni Boss. Buwisit. Kaya palang umatake ni Zhao Feng mula sa malayo. Bilis, alis na tayo. Kapag dumating ang baliw na yan, hindi na tayo makakaalis. Ang dalawang langaw na ito parang ayaw na talagang mabuhay. Ginalaw pa talaga ang tao ko. Walang silbi. Muntik na silang magtagumpay. Mabuti naman at ayos ka lang. Huwag mong isiping hindi ko alam ang tungkol sa inyo ni Su Wanqing. Wala akong pakialam sa gusto niyong gawin. Pero dapat niyo pa ring ingatan ang sarili niyo. Huwag na kayong dadaan sa tunel na yan sa susunod. Madaling matambangan doon. Huwag kayong mag-alala, boss. Nagplano na ako ng iba pang mga ruta. Kayo po ang nagligtas ng buhay ko, boss. Huwag po kayong mag-alala. Bago ko mabayaran ang utang na loob ko sa inyo, hindi na ako mapapahamak muli. Sige na, sige na. Bakit ang drama mo naman? Umuwi ka na at magpahinga. Opo. Nga, Su, ang pinagmumula ng itim na hamog ay nasa gitna ng mga guho. May mga nakaligtas pa sa loob. Malala ang zombie wave sa silangang distrito ngayon. Nagdala na ng mga tao si Pinunong Wang doon. Kayo na lang po ang maaasahan para iligtas ang mga natitirang tao rito. Umatras kayo ng kaunti. Huwag kayong humarang. Buwisit. Isang patibong. Su Wanqing o Su Wanqing. Ito ang formation na espesyal na ginawa para pigilan ang kapangyarihan ng yelo mo. Ngayong araw, hindi ka na makakatakas kahit may pakpak ka pa. Mga hamak at traidor. Suhulan niyo talaga ang mga bantay ng base. Para lang tambangan ako rito. Kapag may nangyaring masama sa akin, hindi kayo mapapatawad ni Feng Jie. Bago pa niya malaman, matagal ka nang natunaw ng lasong hamog na ito. Mabilis na humihina ang presensya ni Su Wanqing. Mukhang napasubo rin siya sa gulo.
Ang dalawang iyon talaga namang hindi natututo. Paano nangyari ito? Pinasabog ang formation mula sa malayo. Mukhang binabantayan sila palagi ni Zhao Feng. Wala talagang pagkakataong umatake. Si Feng Jie. Iniligtas na naman ako ni Feng Jie. Kung okay ka na, bumalik ka na. Mag-ingat ka na lang sa susunod. Gusto ko lang namang tumulong sa base. Pero muntik na akong matambangan ng mga walang hiya na yon. Masyado pa rin akong mahina. Naging pabigat pa ako sa'yo. Walang kinalaman sa'yo yon. Ako talaga ang target nila. Kaninang umaga, tinambangan din nila si Li Tiezu. Umalis ka na. Mag-ingat ka sa susunod na lumabas ka. Huwag ka nang magpatambang ulit. Mukhang ang tahimik kong buhay Petix ay matatapos na yata. Boss. Ubus na ang mga bala natin. Wala na ring mga gamot. Wang Meng. Ngayong araw, ito na ang magiging libingan nyo. Sisihin niyo si Zhao Feng. Sino ba namang mag-akala na ang mga kasama lang niya ang mahalaga sa kanya at pababayaan kayo? Hinayaan niya kayong mamatay. Mga walang hiya. Nakipagsabuatan talaga kayo sa mga zombie. Pagtatraidor ito sa sangkatauhan. Gumuho na ng tuluyan ang depensa natin. Lahat kayo. Sumunod kayo sa akin, umurong tayo sa ligtas na lugar ni Emer. Zhao. Kakaiba ang enerhiya ng kawan ng mga zombie. Zhao Rui. Para lang mapabagsak ako. Ginawa niyo talaga ang lahat ng maruruming paraan. Emer. Wang. Bakit ganyan kalubha ang mga sugat mo? Nasakop na ang base. Nagkalat ang mga halimaw sa kahit saan. Pakiusap, Emer. Zhao, kumilos ka na. Iligtas mo ang mga natitirang sibilyan. Masyado silang kaawa-awa. Baka naman pwede mo silang tulungan at iligtas. Wang Meng. Sinabi ko na sa'yo. Ayaw kong makialam sa mga gulo sa labas. Emer. Zhao. Alam kong gusto mo ng kapayapaan. Pero mga buhay ng tao ang nakataya rito. Naman hindi man lang ako makatulog ng maayos. Sige, papayag ako. Ako. Tama ba ang narinig ko? Zhao Feng. Duwag ka talaga. Hanggang kailan ka magtatago riyan sa loob? May lakas ka nga pero nagpapakapetiks ka lang. Isa kang mahinang nilalang. Ang dalawang traidor na yon. Dinala pa talaga ang mga zombie rito. Feng Jie. Hayaan mong ako na ang tumapos sa kanila. Para hindi madumihan ang paningin nyo. Boss. Ang ingay ng dalawang langaw na ito. Pupunitin ko ang mga bibig nila. Kapag hindi ka lumabas ngayon. Ang mga tao sa labas ng hangganan. Isa-isa kong susunugin silang lahat. Zhao Feng. Tingnan mo ang mga taong ito na namamatay sa harap mo. Makakatulog ka pa ba niyan? Pakiusap, iligtas niyo kaming lahat. Feng Jie. Gusto mo bang kumilos na? Kapag nagpatuloy pa ito, papalibutan tayo ng kawan ng mga zombie rito. Hindi ka rin makakatulog ng maayos. Gusto ko lang naman sanang magpetiks at mamuhay ng tahimik. Pero talagang naghahanap kayo ng gulo. Feng Jie. Ayaw mo pa rin bang kumilos? Sige na. Tapos na ang pagpapatibay sa depensa. Ngayon, kahit isang langaw ay hindi makakapasok dito. Walang sinumang pwedeng umistorbo sa tulog ko. Sinabi ko na sa inyo noon pa. Saka lang ako kikilos kapag malapit nang bumagsak ang base. Hindi pa ito ang tamang oras. Sige na. One King. Maghanda ka anumang oras. Huwag mong hayaang lumapit ang mga zombie para umistorbo sa pahinga ko. Boss. 3 beses kong inikutan ang labas. Nalinis ko na ang lahat ng dako sa paligid ng abandonadong gusali. May mga tauhan tayong nagbabantay ng salit-salit. Hindi makakapasok ang mga zombie. Emer. Zhao. Nagre-resonate na ang enerhiya ng Zombie King at ni Zhao Rui. Kikilos na sila. Huwag kayong magpanik. Nariyan naman si Emer. Zhao. Saka sapat ang pagkain natin para sa 1 buwan. Ligtas na ligtas tayo rito sa loob ng gusali. Bumalik muna kayong lahat sa mga silid ninyo. Mukhang hindi na talaga natin ito may iwasan. Professor Chen, kaya mo bang alok ang lokasyon ni na Zhao Rui? Kaya ko. Basta't gamitin nilang muli ang kanilang kapangyarihan. May trace agad sila ng aparato. Feng Jie, ang mga kaawa-awang taong iyon ay pinapatay na naman sa guho ng base. Tiezu, One King, iligtas niyo sila. Bubuksan ko ang akses sa harang ng abandonadong gusali. Gabayan niyo ang mga nakaligtas patungo rito.
At ang mga supply sa base. Ipunin niyo rin dito. Fengji, handa ka na bang buksan ang ligtas na zona? Ayoko sanang makialam. Pero kung magpapatuloy ito, makakatulog pa ba ako ng mahimbing? Gusto ko lang naman talagang magpetiks. Pero Zhao Rui, talaga bang inaakala ninyong wala ako rito? Bumalik na ang lakas ng Zombie King. Siya mismo ang kikilos. Zhao Feng, hindi ba tinipon mo ang lahat ng tao sa paligid ng abandonadong gusali mo? Titignan ko ngayon kung paano mo sila mapoprotektahan. Kumalat na ang nakakalasong ambon. Putol na rin ang supply ng tubig sa abandonadong gusali. Sa dami ng tao roon ngayon, titignan ko lang kung ilang araw pa ang itatagal nila. Saklolo, may halimaw. Gusto mong tumakas? Asa ka pa? Harangan ninyong lahat ang daan patungo sa abandonadong gusali. Enger, Zhao, kontaminado na ng matinding lason ang lupa, tubig at hangin. Parami ng parami ang mga nakakaligtas na pumupunta malapit sa ligtas na zona ngayon. Kung magpapatuloy ito, hindi na tayo makakatagal pa ng matagal. Boss, ang mga daanan sa labas. Harang na ng mga tyrant zombie. Ang mga supply na nakuha natin sa base ay hindi man lang maipasok dito. Fengji, gumawa ka ng paraan. Kung magpapatuloy ito, mamamatay tayo rito. Masyadong nakakatakot ang orihinal na laso ng Zombie King na yon. Kung mga high level na may kakaibang lakas, ayos lang. Makakatagal pa sila hanggang sa matulungan ko silang linisin ang lason. Pero para sa mga ordinaryong tao, isang hawak lang, patay agad. Kung makikipaglaban tayo sa kanila ngayon, sa buong base, tayo na lang na ilang tao ang matitira sa huli. Boss, anong gagawin natin? Huwag magmadali. Sapat pa naman ang pagkain natin ngayon. Kung kulang sa tubig, marami rin ako rito. Sa ngayon, ang tanging magagawa natin ay maghintay. Maghintay na makalagpas ako sa susunod na antas. Pero ang mga sibilyang tumatakas sa labas. Malapit nang maubos sa pagpatay ni Zhao Rui. May kanya-kanya tayong tadhana. Eri naman na talaga ito. Kahit hindi sila patay ni Zhao Rui, hindi rin sila mabubuhay ng matagal. Ang kaya ko lang siguraduhin ngayon ay ang kaligtasan ng mga narito sa ligtas na zona. Basta't narito ang domain ni Boss. Ito ang pinakaligtas na lugar. Kapag nagtagumpay si Boss sa pag-upgrade, iyon na ang katapusan ng Zombie King na yon. Fengji, parang nakatingin sa direksyon natin ang Zombie King na yon. Hayaan mo siyang tumingin. Kapag nakalagpas na ako sa antas na ito, may kalalagyan siya sa akin. Pumapasok na ang nakalalasong hamog. Hindi ko na ito mapigilan. Paubos na ang enerhiya mo. Huwag mo nang ipilit. Ito ang orihinal na laso ng Zombie King. Walang silbi ang mga karaniwang gamot. Masyado namang nagmamadali ang Zombie King na yon. Nagsisimula nang pumasok sa teritoryo ko. Fengji, patawad. Hindi ko nabantayan ang huling linya ng depensa. Sinabi ko na sa'yo noon pa. Masyadong nakakatakot ang orihinal na laso ng Zombie King. Ginawa mo na ang lahat ng makakaya mo. Ipaubaya mo na sa akin ang mga bagay-bagay ngayon. Nalinis na. Halos nawala na ang orihinal na lason sa gusali natin. Enger, Zhao, patuloy na nagpapakawala ng lason ang Zombie King sa labas. Ang mga nakaligtas sa labas ay hindi na makakatagal pa ng ilang araw. Dahil nalinis na ang lason, manatili na lang kayo rito ng maayos. Hindi na makakalabas ngayon. Iwanan na ang lahat ng supply sa labas ng base. Kahit paano, ligtas pa rin sa loob ng 100 metro ng ligtas na zonang ito. Magkukulong muna ako para mag-ensayo. Tandaan ninyo, kailangang makatagal kayo hanggang sa makalagpas ako sa susunod na antas. Kung hindi, mas maraming tao ang magbubuwis ng buhay. Mag-ingat kayo sa pamilya Zhao. Sa pagkakakilala ko sa kanila. Dahil hindi nila masira ang depensa ko. Tiyak na gagawa sila ng ibang paraan. Bago makalagpas sa antas si Enger, Zhao, ipagtatanggol namin ang lugar na ito kahit mamatay kami. Siyempre naman, ako ang magbabantay sa pag-ensayo ni Boss. Ang lihim na daanang ito ay diretsyo sa likod ng gusali. Hinding-hindi ito malalaman ni Li Tiesu. Basta't pumasok tayo rito. Masisira natin ang depensa ng Swail na anak na yon. Kapag nakuha na natin ang banal na kristal ng Swail na yon, paluluhurin natin siya at magmamakaawa para sa kanyang buhay. Bilis-bilisan nyo. Ubos na ang oras na ibinigay ng Zombie King. Tigil dyan. Mabuti na lang at pinaalalahanan tayo ni Boss. Mga tao mula sa pamilya Zhao. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na pumasok dito? Aso ka lang sa tabi ni Zhao Feng.
At may lakas ka pa ng loob na harangin kami. Nakalimutan mo na ba noong muntik ka nang mamatay nitong huli? Kayo. Ginamitan niyo pala ako ng laso ng zombie para trace durin. Sa gyera, walang daya-daya. Ngayon, ikaw muna ang uunahin ko. Ang sinumang gumalaw sa tauhan ko. Naghahanap ng kamatayan. Zhao Feng. Ikaw na walang utang na loob na anak. Nagtatangka ka talagang saktan ang sarili mong mga magulang. Ang malamig mong gwapo. May natitira ka pa bang pagpapahalaga sa sarili mong dugot laman? Huwag niyo nang aksayahin ang laway niyo sa kanya. Isa siyang halimaw. Pagpapahalaga sa pamilya. Wala kayong karapatang magsalita tungkol sa pamilya sa harap ko. Zhao Feng. Papasukin mo kami. Puno ng mga zombie sa labas. Nanay mo ako. Hahayaan mo lang ba akong mamatay? Tadhana ang buhay at kamatayan. Swerte hinawa kayo. Tiezyu. Bakit napakaseryoso ng sugat mo? Laso nito mula sa Zombie King. Unti-unti nang sinisira ang puso niya. Boss. Patawad po. Hindi ko na ipagtanggol ang likod ng bundok. Huwag ka nang magsalita. Humiga ka lang dyan at magpahinga. Ginawa pa talaga ng pamilya Zhao na tagaturo ng daan ang mga zombie. Wala na talaga silang natitirang konsensya. Nabaliw na ng tuluyan ang mga yan. Tinapon na nila kahit ang pinakahuling hangganan ng moralidad. Zhao. Natukoy na ng Zombie King ang lokasyong ito. Hindi na natin ito matatakasan pa. Gaano pa katagal ang kailangan mo? Malapit na. Sinasarili ni Zhao Feng ang natatanging malinis na lupa na walang virus. At ayaw man lang niyang lumaban sa mga zombie. Gusto niya lang tayong panuoring mamatay sa labas. Tama. Bakit siya petiks-petiks lang at nagpapasarap dyan? Habang tayo naman ang magiging pagkain ng mga zombie. Nagtatago si Zhao Feng ng napakaraming supply. Hindi man lang niya tayo itinuturing na tao. Lahat tayo sirain ang pinto. Maging kalmado kayo. May limitasyon ang kayang kayanin ng gusaling ito. Kapag pilit kayong pumasok, mamamatay tayong lahat. Umalis ka dyan. Aso ka lang din ni Zhao Feng. Sino pa ang magtatangkang humakbang ng isa pang beses forward? Mamatay kayo. Tignan niyo sila. Nang aabuso sila sa kapangyarihan. Hindi man lang tayo binibigyan ng daan para mabuhay. Ikaw na witch ng yelo. Sige na, patayin mo kaming lahat kung kaya mo. Tingnan niyo ang datos. May limitasyon ng enerhiya ng purification dito. Kapag dagsa kayong pumasok, magsasanhilang ito ng pagkawasak ng lahat. Huwag mo kaming lokohin gamit ang sirang kagamitan na yan. Kapag hindi nyo kami pinapasok ngayon, iririba namin ang gusaling ito. Ano ang ginagawa ko lang kanina? Patawad po. Fengji. Gawa na naman ito ng grupo ni Zhao Rui. Dahil hindi nila masira ang barrier. Gusto nilang guluhin ang isipan ng mga tao sa safe zone natin. Walang problema. Gumagawa ng mga palihim na galaw ang Zombie King. Gusto lang niya akong piliting lumaban ngayon. Malapit na akong mag-breakthrough. Kung lalaban ako ngayon, kaya ko siyang tapusin. Pero ang mga tao sa base ngayon, wala pang 10% ng mga nakaligtas ang mabubuhay. Ang kailangan niyong gawin ay patahimikin at alagaan ang mga nakaligtas. Pinunong Wang. Huwag ka nang pumalag. Maging pagkain ka na lang ng masunurin. Ang depensa ng Earth ability mo. Isang malaking biro lang sa harap ko. Ang linya ng depensa. Sa wakas ay naipagtanggol din. Huling pumapalag. Nalason siya ng Zombie King. Hindi siya tatagal ng kalahating oras. Pinuno. Pinuno, gumising ka. Nalason siya ng zombie. Bilis, buhatin niyo siya kay Fengji. Hindi pwede. Kumalat na ang lason sa puso niya. Hindi man lang masuri ng mga aparato ang sangkap na ito. Professor Chen, paano kung gumamit ng high-grade crystal core? Walang silbi. Ito ang orihinal na lason ng Zombie King. Ang mga karaniwang paraan ay magpapabilis lang ng kamatayan niya. Hindi kayang pigilan ng spiritual energy ko ang lason.
Hindi ba't sinabi ko nang huwag aalis sa protective barrier? Ang mga nakaligtas kasi, araw-araw silang nagrereklamo na kulang ang pagkain. Napilitan ang pinuno dahil sa kanila. At nahiya naman siyang humingi ng pagkain sa inyo, boss. Kaya naisipan niyang lumabas para maghanap ng supplies. Pero ang nangyari, tinamaan siya ng matinding laso ng Zombie King. Tabi kayong lahat. Zhao Feng, hindi ka pa rin ba kikilos sa lagay na yan? Duwag ka talaga. Kung ganoon, dadagdagan ko pa ang laro. Enger, Zhao, hindi pa ako patay. Kapag si boss ang kumilos. Kahit si kamatayan, hindi ka kayang kunin. Nawala na ang lason. Zero na ang toxic level. Isang himala. Kung hindi mo kaya, humiga ka lang. Huwag kang malikot. Swerte mo ngayon. Hindi pa tuluyang kumakalat ang lason nang makabalik ka. Pero kung lalabas ka ulit ng mag-isa sa susunod, baka hindi ka na maging ganoon kaswerte. Pasensya na, Enger, Zhao. Nagdala pa ako ng abala sa inyo. Alam kong naiinip na kayo sa pananatili sa safe zone araw-araw. Pero walang silbi ang pagmamadali. Malapit na. Nararamdaman kong magkakaroon ako ng breakthrough sa mga susunod na araw. Kapag nag-breakthrough ako, dapat nang matapos ang kalamidad na ito. Ang kailangan niyong gawin ngayon ay patahimikin at alagaan ang mga nakaligtas. Kung kulang ang pagkain at tubig, pumunta lang kayo sa akin. Marami pa ako sa space ko. Zhao Feng, alam kong naririnig mo ako. Lumabas ka at mag-usap tayo. Si Lin Roxy. Nakatayo talaga siyang mag-isa sa labas ng gate ng border. Hindi talaga napapagod ang babaeng ito. Bumaba tayo para tingnan. Zhao Feng, sa wakas ay nagpakita ka rin. Sabihin mo na ang sasabihin mo. Huwag mo akong istorbohin sa pagtulog. Makinig kayong lahat. Hindi tagapagligtas si Zhao Feng. Isa lang siyang makasariling tao. Wala siyang pakialam sa buhay niyo. Inaamin kong minaltrato ko siya noon. At sumama kay Zhao Rui. Dahil mas malakas ang talento ni Zhao Rui. Nagkunwari lang din akong nagmakaawa sa kanya noon. Para lang mabuhay. Bakit ang kapal ng mukha ng babaeng ito? Naiinggit ako sa kanya. Bakit siya, petiks lang palagi pero nasa kanya na ang lahat. Kung hindi ko makukuha, huwag din niyang asahang mabubuhay siya ng payapa. Kung mamamatay ako, damay-damay na ito. Nababaliw na talaga siya. Dahil lang sa inggit, nakipagsabuatan pa siya sa mga zombie. Zhao Feng, araw-araw akong mag-akit ng kawan ng zombie para sa mga tao sa labas. Titignan ko lang kung ililigtas mo sila. Feng Ji, nababaliw na ng tuluyan ang babaeng yan. Ako na ang bahala sa kanya. Lin Roxy, binigyan na kita ng pagkakataon. Lalabanan mo ako. Papatayin mo ako. Papatagin ng Zombie King ang lugar na ito ngayon din. Huwag mo akong daanin sa ganyang mga pakana. Maaari kayong protektahan ng Zombie King pansamantala. Pero hindi habang buhay. Subukan mo pa akong galitin. Titiyakin kong walang matitira sa inyo ni Zhao Rui. Bina-blackmail mo ako. Tingnan na lang natin. May mas malaking sorpresa pa sa huli. Professor Chen, bakit ikaw lang ang nakaligtas? Napakalamig. Iligtas niyo kami. Patawad. Hindi kayo nailigtas ng pananaliksik ko. Kasalanan ko ang lahat. Ibigay mo ang core data ng kapangyarihan ni Zhao Feng. At wawakasan ko ang virus na ito. Para mabuhay silang muli. Ang core data. Basta matapos lang ang virus na ito. Ibibigay ko sa inyo. Professor Chen, sandali, huminto ka. Isang patibong ang nasa harap. Lei Tiezhu, hindi mo siya maililigtas ngayon. Taksil, umalis ka riyan. Sa harap ng aking apoy ng pinagmulan. Walang silbi ang bilis mo. Buwisit, bitawan mo ako. Manood ka na lang dyan. Kapag nakuha ko na ang matandang iyon, kayo na ang susunod. Matandang hukluban. Ibigay mo na ang core data ng kapangyarihan ni Zhao Feng. Para hindi ka na mahirapan. Ang presensya ni Professor Chen. Bakit siya napunta sa gitna ng itim na ambon? Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na galawin siya?
Zhao Feng. Sa wakas ay lumabas ka rin sa ligtas na zona. Ligtas na zona. Kung saan ako nakatayo. Iyon ang ligtas na zona. Buwisit. Bakit napakalakas ng kapangyarihan niya? Boss. Patawad. Sabi ni Professor Chen gusto niyang suriin ang data sa itim na ambon. Sino ang mag-akala? Wala akong silbi. Hindi ko naprotektahan si Professor Chen. Puno ng mga high-level zombie ang kailaliman ng itim na ambong ito. Kahit ikaw lang mag-isa, mahihirapan kang mabuhay. At nais lang din akong tulungan ni Professor Chen sa pagsusuri ng data. Tayo na. Nararamdaman kong malapit nang masira ang limitasyon ng aking God-level power. Kapag nalampasan ko na ang antas na ito, hindi na magiging banta sa akin ang Zombie King kahit kailan. Bagsak na naman. Kinakain ng nakalalasong hamog na to ang kapangyarihan ko. Hindi man lang mabaon o matagos. Itigil mo na yan. Nakatali ang harang na yan sa maitim na hamog sa labas. Puno yan ang purong laso ng Zombie King. Pang-aatake diyan, masasayang lang ang kapangyarihan mo. Kasalanan ko to lahat, wala akong silbi. Hindi ko na ipagtanggol ang base. Dahil sa akin, nadamay pa kayong lahat at nakulong dito. Ngayon, kahit yung bodega ng pagkain at imbakan ng tubig sa ligtas na lugar. Lahat na apektuhan at naging lason. Ang natitirang malinis na pagkain, pang 5 araw na lang. Mamatay tayo rito ng dilat ang mata. Fengji. Patawad. Kahit man lang huling tubig natin, di ko pa naingatan. Nabalabala ko pa ang pahinga mo. Tama na yan. Liit na bagay. Kulang lang sa gamit, di ba? Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko noon? Diyos ko po. Napakaming malinis na tubig at pagkain. Enner, Zhao, gaano ba kalaki ang espasyong hawak mo para magkasya yan? Lupet mo talaga, boss. Sa dami ng supplies na to, kahit mag-1 taon pa tayo rito, kayang-kaya. Kahit makakapagpalipas oras ang pagkain natin. Kapag hindi nawala ang maitim na harang na to, kailanman hindi tayo makakalabas dito. Zhao Rui. May mukha ka pang magpakita rito, ha? Taksil. Mamatay ka na. Kuya. Iligtas mo ako. Kuya. Mali ako, patawarin mo ako. Tulungan mo ako, pakiusap. Bitiw. Huwag mong madumi-dumi ang upuan ko. Bakit? Napakadaya ng mundo. Ako ang may na level na kapangyarihan ng apoy. Ako ang bida rito. Nakahiga ka lang araw-araw at nagpapairang sa araw. Bakit mas malakas ka pa sa akin? Bakit sa iyo pa kusa pumupunta ang banal na kristal? Inagaw ko. Wala akong inagaw kahit kailan. Sila mismo ang kusa at kusang lumalapit sa akin. Kuya, nagmamakaawa ako sa iyo. Bigyan mo lang ako ng kaunting banal na kristal, sapat na. Aalis na ako agad. Pangako, hindi na ako babalik kailanman. Basta mabuhay lang ako. Lalayas na ako sa kampo ng Zombie King agad-agad. Ang taong to hanggang buto ang kasamaan. Umapaw na sa laso ng pagkatao niya. At nagnonobela pa rin siya rito. Zhao Rui, tingin mo ba tanga ako? Ang inggit at pagiging demonyo sa puso mo. Kahit anong tago mo, halatang halata pa rin. Zhao Feng, huwag kang masyadong magsiga. Masisira na ng Panginoon ang harang na to. Kapag nangyari yon, mauubos kayong lahat. Kumapit kayo. Magyelo ka. Boss, hindi ko na kayang idepensa ang hagdanan. Bumatak na naman ang dati kong sugat. Nawawala na ang kapangyarihan ko. Bata, tumakbo ka na. Huwag mo na akong intindihin. Zhao Feng, mamatay na lahat ng mga tauhan mo.
Hanggang kailan ka pa magtatago, ha? Wawasakin na ang linya ng depensa natin. Katapusan mo na ngayon. Suwail na anak. Iyan ang napala mo sa hindi pagliligtas sa amin. Gusto ko lang namang magpetiks at maging tamad. Bakit? Bakit nyo ba ako pinipilit ng ganito? Fengji. Sa wakas, nag-breakthrough na rin si Fengji. Hindi ba't gusto niyo akong lumaban? Sige, pagbibigyan ko kayo ngayon. Hindi lang ako kumikilos noon. Akala niyo ba talaga natatakot ako sa inyo? May hinihintay lang ako. Hinihintay ko lang na tuluyang mag-breakthrough ang kapangyarihan ko sa God Grade. Ngayon, baligtad na ang takbo ng laro. Ang lason ng zombie sa katawan ko. Nawala na lahat. Wala na talaga. Ito ba ang lakas ng isang God Grade? Hindi na masakit. Magaling na ang lahat ng sugat ko. Gumaling na ang mga organ ko sa loob. Bumalik na rin ang kapangyarihan ko. Isang himala ito. Naging zero na ang konsentrasyon ng virus sa hangin. Zhao Rui, Lin Roxy, at pati na rin ang zombie king na yon. Hindi ba't gusto nyo akong piliting lumaban? CJ, lahat ng atraso nyo, dapat nang singilin ngayon. Nawala na ang maitim na hamog. Sumikat na ang araw. Kumilos na ang henyo mula sa abandonadong gusali. Ligtas na tayo. Zhao Feng, akala mo ba sa pagsasalita mo ng ganyan? Matatakot mo ako? Walang ganyang God Grade. Pareho lang tayong nasa God Grade. Ngayong araw, sisiguraduhin kong wala kang mapagbabaunan. Impossible ito. Ang original kong lason. Kahit ang mga may God Grade na kapangyarihan ay hindi ito makakayanan. Paano mo nagawang lampasan ito ng ganoon kadali? Ang tagal mong nag-ingay. Akala ko naman kung gaano kakalakas. Iyon lang pala. Zhao Feng, inumin mo ito. Ang lahat ng sayo ay mapupunta kay Zhao Rui. Ilusyon. Masyadong mababa ang kalidad. Wala ka man lang kamalay-malay. Sino ka ba talaga? Hindi ito kapangyarihan na kayang taglay ng isang tao. Gusto ko lang namang maging tamad at magpetiks. Pero nagpupumilit kayong magpakamatay. Ang katapusan ng mundo ay tadhana. Matira ang matibay. Dapat lang na maubos ang sangkatauhan. Lumalaban ka sa tadhana. Balang araw ay papatayin ka rin ng langit. Dami mong daldal. Patawarin mo ako. Handa akong maglingkod sa iyo bilang Panginoon. Huli na ang lahat. At saka, ang pangit mo. Tapos na ang pinagmulan ng problema. Susunod. Oras na para sa dalawang payaso na yon. Ang kapangyarihan ko. Ang lakas ko. Bakit biglang nawala ang lahat? Kuya. Nagkamali ako. Kapatid mo ako. Sina mama at papa ang nag-utos sa akin na gawin ito. Sarili kong kapatid. Noong inagaw mo ang posisyon ko bilang batang Panginoon. Naisip mo ba na kuya mo ako? Si Lin Roxy na malanding yan ang nakipagsabuatan sa Zombie King. Puwersado lang ako. Zhao Rui. Duwag ka talaga. Malinaw na inggit ka kay Zhao Feng at gusto mo siyang pabagsakin. Ang palabas ninyong aso kumakain ng aso. Sawa na akong panoorin. Inagaw ninyo ang mga resources ko. Hinayaan ang mga magulang natin na magtaksil. Lahat ng yan ay kaya kong palampasin. Pero ang hindi mo dapat ginawa kailanman ay ang galawin ang mga taong malapit sa akin. Ako. Nawala lang ako sa sarili ko noon. Kuya. Iisang dugo lang ang dumadaloy sa mga ugat natin. Mula noong araw na pinutol ko ang ugnayan natin. Ako at ang pamilyang Zhao. Pati kayong lahat. Ay wala nang kinalaman sa isa't isa. Ang peking swerte na ibinigay sa iyo ng tadhana. Ngayong araw ay babawin ko na. Ano ang ginawa mo sa akin? Bakit pakiramdam ko ay wala na akong laman? Kung wala ang peking bida aura mo, mas masahol ka pa sa isang inutil. Kung ganoon, sumama ka na lang sa aking mamatay.
Ang pundasyon ng kapangyarihan ko. Ikaw. Sinira mo ang kapangyarihan ko. Wala nang kapangyarihan. Gagawin ko ang lahat para sa mundong ito ng apokalipsis. Mabuhay ka ng mas masahol pa sa aso. Zhao Feng. Nagkamali ako. Handa akong maging alipin mo. Huwag mo lang akong patayin. Tubig. Walang tubig. Walang pagkain. Palabasin mo ako. Xiao Feng. Talagang nagkamali ako. Naaalala mo pa ba tayo? Noong magkasama pa tayo sa paaralan. Noong nasa pamilyang Zhao ka. At pinilit mo akong lumayas. Naisip mo ba ang mga bagay na ito? Nawala lang ako sa sarili ko noon. Si Zhao Rui ang pumilit sa akin. Mahal naman kita, hindi ba? Mahal mo ako. Mahal mo ako kaya nakipagsabuatan ka sa Zombie King. At gusto mo akong. Pati ang mga taong nakapaligid sa akin. Ay patayin lahat. Gusto ko lang namang mabuhay. Sa mundong ito ng apokalipsis. Isang mahinang babae lang ako. Ano ba ang magagawa ko? Zhao Feng. Alang-alang sa ating. Maraming taon na pinagsamahan. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Hindi sa alam mong nagkamali ka. Kundi na pagtanto mo lang na. Bagsak ka na ngayon. At wala nang nagpoprotekta sa'yo. Basta't handa mo akong patuluyin. Gagawin ko ang kahit ano. Pakiusap sa'yo. Ang taong tulad mo. Kapag nanatili sa tabi ko ay magdudulot lang ng dumi sa lugar ko. Gusto mo ba akong patayin? Zhao Feng. Hindi ka naman siguro ganyan ka walang puso. Ang patayin ka ay napakadaling parusa para sa'yo. Ibagsak mo ako. Zhao Feng. Ibaba mo ako. Bakit? Bakit hindi ako ang nasa tabi niya? Ang lakas ko. Ang lakas na binigay ng Zombie King. Bakit nawala? Kayo sa pamilya Zhao ang nagtraidor at nagdala ng kaaway dito. Pinahamak niyo ang asawa't anak ko. Ngayong araw, pagbabayaran niyo ito ng buhay niyo. Kayong mga salot. Anong balak ninyong gawin? Ang kapatid ko ay dahil sa inyo. Kaya siya kinagat ng mga mutant beast na naakit niyo rito. Xiao Feng. Iligtas mo kami bilis. Mga tunay mong magulang kami. Ikaw na Suwail na anak. Bakit nakatayo ka lang dyan? Gamitin mo ang space ability mo para patayin sila. Matagal ko nang pinutol ang ugnayan ko. Sa pamilya Zhao, ang buhay at kamatayan nyo ay wala nang kinalaman sa akin. Kayong mga Zhao, sa batas ng apokalipse, utang na dugo ay dugo rin ang kabayaran. Zhao Feng, dugo ko ang nananalaytay sa mga ugat mo. Hahayaan mo lang bang bugbugin ang sarili mong ama? Hindi ka magkakaroon ng magandang katapusan. Ikaw na walang pusong salot. Kung alam ko lang, sana pinatay na kita noong pinanganak ka pa lang. Kayo talaga, bukod sa moral blackmail. Wala pa ring pinagbago kahit kailan. Hayaan mo silang magsisigaw riyan. Ang mga salita ng mga taong malapit ng mamatay. Hindi na kailangang seryosohin. Xiao Feng, nagmamakaawa ako sa'yo. Iligtas mo si Papa. Ibabalik ko na sa'yo ang posisyon ng Young Master. Zhao Feng, ikaw na walang konsensya at Suwail na anak. Parurusahan ka rin ng langit. Fengji, nawala na ang nakalalasong hamog. At tuluyan nang nalinis ang virus. Pagod na pagod ako. Sa wakas, makakakuha na rin tayo ng tahimik na buhay. Uminom ka muna ng tubig. Ipagluluto kita ng paborito mong sweet and sour pork ribs. Ikaw talaga ang pinakakilala sa akin. Tayo na. Umuwi na tayo para kumain ng pork ribs. Boss, ligtas na sa labas. Kumakalat na ang balita tungkol sa himala mo. Huwag kang mainay. Huwag mong hayaang guluhin ng mga taong iyon. Ang pagpepetiks ko. Huwag kang mag-alala, boss. Nandito ako. Walang sinumang makakagambala sa pagiging petiks mo. Enner, Zhao, ang mga pinuno ng iba't ibang base ay magkasamang nagpadala ng kahilingan para sa isang emergency meeting. Ano na namang problema? Hindi ba't ang mga zombie ay naresolba na nating lahat? Iniligtas niyo po kami. Pakiusap, pumunta kayo sa main city para pamunuan ang sitwasyon. Nagkakaisa po kaming nagdesisyon na kayo ang mamuno sa amin. Pamunuan kayo para magpulong araw-araw. Kahit may milyon-milyong tao pa riyan.
Paano pa ako makakapagpetiks nito? Ang mga bagay tungkol sa muling pagtatayo ng iba't ibang base pagkatapos ng sakuna. Paano ba dapat asikasuhin yan? Kayo na lang ang mag-usap at magdesisyon yan. Naintindihan mo ba? Kung patayin mo na agad yan, maghahanda na si Feng Jish para sa siesta niya. Sige po, pupunta na kami roon. Para sagutin sila. Hindi na namin kayo istorbohin sa inyong pahinga. Sige, umalis na kayo. Isara mo ang pinto. Sinasamo namin ang dakilang Zhao na mamuno. Pamunuan ang sangkatauhan. At magtatag ng bagong kaayusan. Sinasamo namin ang dakilang Zhao na mamuno. Iligtas ang mamamayan sa gitna ng hirap at pasakit. Bakit ba walang magawa ang mga taong ito? Hindi ba't sinabi ko na? Wala akong balak maging pinuno. Enger, Zhao, ang mga pinuno ng mga base. Mula sa buong mundo ay narito na. Hindi na sila mapigilan. Ngayon, ang buong mundo ay sumasamba at sumusunod sa inyo. Tumango lang kayo. Kusang susuko ang lahat ng walang pasubali. Ang gulo at ang agawan sa mga rekurso ay tuluyan ng mawawala. Basta ba gusto ninyo? Napamunuan kami. Handa naming isuko ang buong kapangyarihan ng base. Walang pag-alinlangan. Fengji, gawin mo kung ano ang gusto mong gawin. Kung ano man ang nais mo. Kung ayaw mo silang pansinin, papaalisin ko sila. Boss, isang salita mo lang. Bababa ako para lock ng mahigpit ang pinto. Kumilos lang ako. Para lang ang mga taong nasa tabi ko ay makapamuhay ng payapa. Ang ibang bagay, wala akong pakialam. Pero dakilang Zhao, ang kaayusan ng mundong ito, bukod sa inyo, walang sinuman ang makakapagpanatili nito. Ang kaayusan ay sarili ninyong problema. Ang muling pagtatayo ng inyong tahanan. Huwag ninyo akong istorbohin tungkol dyan. Gusto ko lang maging isang tuyong isda na nagbibilad sa araw. Umalis na kayong lahat. Gusto ni M.A. Zhao ng katahimikan. Ayaw niyang makialam sa mga gulo ng mundo. Tungkol sa muling pagtatayo. Kayo na lang ang mag-usap. Luto na ang noodles. Kainin mo na habang mainit pa. Itabi mo muna riyan. Napakainit ng sikat ng araw. Parang lumalambot ang mga buto ko. Ang mga tao sa labas ay napakiusapan na ni Wang Meng na umalis. Sa susunod, wala nang mang-istorbo sa'yo. Mabuti naman at umalis na sila. Araw-araw silang sumisigaw tungkol sa pagliligtas sa mundo. Sumasakit ang ulo ko kapag naririnig ko yan. Kahit ano pa ang magbago sa labas. Ang gusto ko lang ay manatili rito sa tabi mo. Kahit instant noodles lang ang kainin kasama ko. Hindi ka ba magsisisi? Basta makatabi lang kita sa ilalim ng araw. Kahit ano pa kainin natin, okay lang. Boss, yung pinadala ng base na. Mga punla ng puno ng prutas, dumating na. Tatanim ko na to agad. Xiao Feng. Mga bagong petik na gulay. Iniwan ko na rito ha. Salamat po, Aling Kihua. Tiezyu. Tulungan mo si Aling Kihua na mag-igib ng tubig. Bumaba na ang level ng virus sa buong mundo. Sa ligtas na level, unti-unti nang bumabangon ang kalikasan. CJ. Salamat sa sipag nyo, Professor Chen. Huwag nyo na ako padalhan ng report na to sa susunod. Nakakapagod basahin. CJ. Sundin ko ang gusto mo. Sa susunod, pumupunta lang ako rito para makitagay ng tsay. Ang taba ng lupa rito. Pagdating ng tag-init ngayong taon, makakakain na tayo ng pakwan. Ako na ang magtatanim. Ito talaga ang buhay na gusto kong maranasan. Bahala na silang maghanap ng tagapagligtas. Mas masarap magpetiks. Dakilang Zhao Feng. Pinag-usapan na po namin. Kailangan naming ipagpatayo kayo ng isang templo. Gagamit kami ng pinakamatibay na black goldstone para sambahin kayo ng buong sangkatauhan sa bawat henerasyon. Sinabi na nga ni boss. Ayaw niyang maging pinuno. Ano pang templo-templo ang pinagsasabi nyo? Ang inday nyo. Tol Taezyu. Ito ay paitaas na taos pusong paggalang ng buong sangkatauhan. Kailangan pamunuan ng dakilang Zhao Feng ang buong sitwasyon. Araw-araw kayong pumupunta rito ng salit-salitan. Hindi man lang po kami napapagod. Dakilang Zhao Feng. Pumayag na po kayo. Kailangan kayo ng lahat. Ang mga patakaran ng bagong orden. Kailangan nyo pong kayo ang magtakda. Ang patakaran ko. Huwag nyo kong istobahin. Enger, Zhao. Taos puso talaga sila. Hindi ko na rin sila mapigilan.
Hindi mo mapigilan. Pwede naman silang. Bawal pumasok. Ito. Ito ba ang spatial barrier? 10 milya mula rito. Ito ang aking pribadong lupain. Hanggat di ko pinapayagan. Walang sinumang makakapasok. Ayan, tahimik na rin. Lupet talaga ng diskarte mo, boss. Tingnan natin kung paano pa sila makakatok sa pinto niyan. Wang Meng. Sa susunod, ikaw lang ang pwedeng pumasok para mag-report ng progreso ng reconstruction. Nasusunod po, Inre. Zhao. Wala akong pake sa mga awayan. Sa loob ng sangkatauhan. Maliban na lang kung may sakuna na pwedeng gumunaw sa mundo. O magbanta sa mga tao ko. Yan ang limitasyon ko. Ibibigay ko sa lahat ng tao. Kakatimpla lang ng tsedi. Sakto lang ang init. Sa wakas, makakapag-relax na rin. Nang tahimik. At magpapetiks-petiks na lang. Lumipas na ang 5 taon. Sa wakas ay muling nakapamuhay. Sa ilalim ng araw ang sangkatauhan. Nga. Hindi naging madali ang pagdating ng araw na ito. Dati, kailangang may dalang baril tuwing lalabas. Ngayon, ang mga bata ay malayang nakakatakbo sa kalsada. Utang natin ang lahat sa dakilang taong iyon. Sa isang pikit mata, nilinis niya ang mundo. At tuluyang pinalayas ang katapusan ng mundo. Nanghihinayang lang ako. Hanggang ngayon ay ayaw pa rin. Lumipat ng dakilang Panginoon sa pangunahing lungsod. Tinanggihan niya ang lahat ng mga alay. Tinalikuran na niya ang mga awayan. Para sa kanya, ang humiga at magpahinga ng tahimik. Ang pinakamasarap na buhay. Hanggat naroroon pa rin siya. Sa maliit na gusaling iyon, lagi nang may maaasahang kanlungan ang sangkatauhan. Professor Chen, tignan mo ang kamuting ito. Lalong lumaki ang sukat nito. Kaysa noong nakaraang taon. Napakadalisay ng enerhiya sa teritoryo ni Emer. Zhao, napakadalisay ng enerhiya. Ang mga pananim natin sa bukid. Mabilis na lumalaki. At nagkakabunga. Ang ganitong katahimik na buhay. Dati kahit sa panaginip. Hindi natin maipinta. Lahat ng ito ay dahil sa biyaya ni Emer. Zhao, ito na ang pinakaligtas na lugar. Sa buong mundo. Aling Kihua. Mag-hotpot tayo ngayong gabi. Nakaagaw ako sa lungsod. Ng pinakamasarap na mutant beef. Ikaw talagang matakaw na bata ka. Mas mabilis ka pa tumakbo sa kuneho. Siyempre naman. Nasa God rank ang boss ko. Kaya akong utusan niya. Hindi pwedeng magpakahiya. Kezyu. Noong namamalengke ka sa pangunahing lungsod. Narinig mo ba ang mga tao? Na pinag-usapan si Emre. Zhao. Narinig ko po. Nakatala na yon sa mga aklat ng kasaysayan. Ang boss ay ang tunay na Diyos na nagligtas sa mundo. Masarap talaga magpetiks dito. Sabi sa ibaba, ilang pahina daw ang nakasulat tungkol sa'yo. Sa mga aklat ng kasaysayan. Nakakapagod maging Diyos. Gusto ko lang maging nakahigang isda. Walang sinumang makakapagpabangon sa akin. Nahiwa ko na ang karne ng baka. Gusto mo ba ng malinaw na sabaw? O yung maanghang na may chili oil? Chili oil. Damihaan mo ang anghang. Ikaw talaga. Iniligtas mo na nga ang lahat ng tao. Pero kahit simpleng salamat, ay ayaw mo pa ring marinig. Napakagulo. Gusto ko lang magbilad sa araw. At kumain ng hotpot. Kung ganun, sasamahan kita habang buhay. Ikaw ang nagsabi niya na bawal ang bawi.